Bumulusok ang katawan ni Mateo Rivera mula sa ikalawang palapag ng lumang Municipal Hall ng San Jacinto habang nagkakagulo ang mga tao sa ibaba, at sa isang iglap ay napuno ng sigawan ang plaza ng barangay. Ang tunog ng pagkabagsak ng kanyang likod sa sementadong hagdan ay parang baril na pumutok sa katahimikan ng gabi. Napaatras ang mga tao. May babaeng napasigaw. May batang umiyak. Sa itaas ng hagdanan, nakatayo si Daniel Rivera. Nakapako ang mga mata sa katawan ng kanyang sariling ama na nakahandusay sa lupa. Ang dugo ay dahan-daang kumakalat sa pagitan ng mga bitak ng sementadong sahig. Hindi gumagalaw si Mateo. Hindi rin gumagalaw si Daniel. Para siyang estatwang nakalimutang buhayin. Diyos ko, nahulog siya. Sigaw ng isang tanod. Tumawag kayo ng ambulansya. Ngunit si Daniel ay parang hindi makarinig. Sa loob ng kanyang ulo ay umiikot ang huling sinabi ng ama bago ito bumagsak sa railings ng hagdanan. Hindi mo naiintindihan kung anong ginawa mo, anak. Ang hangin ng gabi ay mabigat, parang may lihim na ayaw pakawalan. Ilang sandali pa, may kamay na humawak sa balikat ni Daniel. Si Kapitana Lorna Valdez, ang babaeng halos 2 dekada ng pinakamakapangyarihang tao sa bayan. Daniel, mahina niyang sabi, ngunit may matalim na bigat sa boses. Ano ang nangyari? Hindi agad sumagot si Daniel. Nakatitig lamang siya sa ama. Sa dugo, sa mga mata nitong kalahating bukas. Parang may gustong sabihin ngunit hindi na umabot. Sa loob ng dibdib ni Daniel, may biglang kumirat na pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Hindi galit, hindi takot, mas malalim. Parang may punit sa loob. Hindi ko siya tinulak, sa wakas ay nasabi niya, halos bulong lamang. Ngunit ang paraan ng paglingon ng ilang tao sa paligid ay parang may hatol na agad. May babaeng nagbulungan, may lalaking umiling. Sa San Jacinto, mabilis kumalat ang kwento. Mas mabilis pa kaysa sa apoy. Ngunit ang totoo, nagsimula ang lahat 30 minuto bago bumagsak si Mateo. Sa loob ng opisina ng kapitana, kung saan ang ilaw ay dilaw at mahina, nakaupo si Mateo Rivera sa harap ng mesa ni Lorna Valdez, ang mukha ay galit ngunit pagod. 20 taon ko nang tinatago ang bahong ito para sa inyo, sabi niya, ang boses ay paos sa pagpipigil. Pero hindi ko na kayang mabuhay na parang walang nangyari. Nakatayo si Daniel sa tabi ng pintuan noon, hindi niya alam kung bakit siya pinapanta ng ama. Ang alam lamang niya, may tensyon sa hangin na parang bago pumutok ang bagyo. Hindi agad sumagot si Kapitana Lorna. Tahimik lamang siyang nakatingin kay Mateo, parang sinusukat kung hanggang saan ito handang umabot. Mateo, sabi niya sa wakas, malamig ang boses. May utang na loob ka sa pamilya ko. Utang na loob. Napatawa si Mateo, ngunit walang saya. Anong klaseng utang na loob ang magpapatahimik sa isang krimen? Kumunat ang noo ni Daniel noon. Krimen. Hindi niya alam ang tinutukoy ng ama. Ngunit sa loob ng opisina, parang may lihim na matagal nang nakakulong sa pagitan ng 3 tao. Huminga ng malalim si Lorna. Kung ano man ang iniisip mo, huwag mong idamay ang anak mo. Ngunit doon na tumingin si Mateo kay Daniel. At sa mga mata nito, may bigat na hindi pa niya kailanman nakita. Daniel, sabi ng ama, may mga bagay tungkol sa pamilya natin na hindi ko na kayang itago. At doon nagsimulang gumalaw ang mundo ni Daniel. Dahil sa susunod na mga minuto, narinig niya ang kwento na parang bangungot. 20 taon na ang nakalipas, may isang lalaking pinatay sa gilid ng ilog sa San Jacinto. Ang pangalan nito ay Roberto Cruz. Isang guro, isang aktivista. Isang lalaking nagsimulang mag-imbestiga sa nawawalang pondo ng bayan. At ayon sa ama ni Daniel, hindi ito simpleng krimen. Hindi aksidente ang pagkamatay ni Roberto, sabi ni Mateo noon. May nag-utos. Tahimik si Kapitana Lorna, ngunit sa kanyang mga mata ay may kislap ng babala. Mateo, mahina niyang sabi. Huwag mo nang ipagpatuloy. Ngunit hindi tumigil si Mateo. Ako ang nagbaon ng bangkay niya. Parang huminto ang mundo ni Daniel noon. Hindi niya alam kung paano huminga. Parang may malamig na kamay na humawak sa leeg niya. Pero hindi ako ang pumatay, dagdag ni Mateo, ang boses ay nanginginig. Sinunod ko lang ang utos. Kaninong utos? Bulong ni Daniel. At doon tumingin si Mateo kay Lorna. Hindi na kailangan ng salita. Naintindihan ni Daniel ang ibig sabihin. Parang may sumabog sa loob ng dibdib niya. Hindi totoo yan, sabi ni Lorna, ngunit ang tono niya ay hindi galit. Parang pagod.
Parang matagal nang alam na darating ang sandaling ito. Mateo, alam mo kung anong mangyayari kung ipagpapatuloy mo to. Ngunit si Mateo ay tumayo. 20 taon akong tahimik dahil sa utang na loob, sabi niya. Pero hindi ko na kayang tumingin sa anak ko na alam kong ang buhay niya ay itinayo sa kasinungalingan. Sa sandaling iyon, may kakaibang takot na pumasok sa dibdib ni Daniel. Hindi dahil sa krimen, kundi dahil sa pakiramdam na may mas malaki pang lihim. At tama siya, dahil biglang nagsalita si Lorna. Daniel, sabi niya, may karapatan kang malaman ang buong katotohanan. Ngunit bago pa siya makapagsalita muli, si Mateo ang sumingit. Hindi, sigaw niya. Hindi mo siya gagamitin para iligtas ang sarili mo. Ngunit si Daniel ay nakatitig kay Lorna. Ano pa ang hindi ko alam? Tanong niya. At doon, sa unang pagkakataon, may lungkot sa mukha ng kapitana. Hindi si Mateo ang tunay mong ama. Parang hinampes ng bakal ang ulo ni Daniel. Ang mga salita ay nag-echo sa loob ng isip niya. Hindi si Mateo ang ama niya. Ngunit hindi pa doon natapos ang gabing iyon. Dahil sa mismong sandaling iyon, sumugod si Mateo papunta sa mesa ni Lorna, parang may gustong pigilan, may gustong sirain, may gustong iligtas. Napatres ang kapitana. Nabangga ang silya. Napahawak si Mateo sa railings ng hagdan sa labas ng opisina. At sa gitna ng sigawan, sa gitna ng mga salitang hindi na malinaw, doon nangyari ang pagbagsak. Ngunit habang nakahandusay ngayon ang katawan ni Mateo sa plaza, dahan-daang bumabalik sa isip ni Daniel ang sinabi ni Lorna. Hindi si Mateo ang tunay mong ama. May biglang sumulpot na tanong sa isip niya na parang lason. Kung hindi si Mateo, sino? At bakit parang may kakaibang lungkot sa mukha ng kapitana nang sabihin niya iyon? Biglang may lalaking sumigaw mula sa crowd. Dumating na ang ambulansya. Ngunit habang lumalapit ang mga paramedic kay Mateo, may isa pang taong nakatingin mula sa kabilang dulo ng plaza. Isang lalaking nakaitim na jacket. Tahimik, hindi gumagalaw. At sa sandaling nagtagpo ang mata nila ni Daniel, may kakaibang pakiramdam na parang matagal na silang magkakilala kahit hindi pa sila nagkikita. Ngumiti ang lalaki ng bahagya. Isang ngiting walang init. Parang may alam siyang lihim na hindi pa naiintindihan ng buong bayan. At doon unang naramdaman ni Daniel na ang pagbagsak ng kanyang ama ay hindi aksidente ng galit o sigawan. Parang may mas malalim na galaw sa likod ng lahat. Isang galaw na nagsimula 20 taon na ang nakalipas sa bangkay ng isang guro sa gilid ng ilog. At marahil, hindi pa talaga ito natatapos. Dahil habang inilalagay ng mga paramedic si Mateo sa stretcher, biglang gumalaw ang kanyang kamay. Bahagya lamang, ngunit nakita iyon ni Daniel. Lumapit siya agad. Tay, bulong niya. Ang mata ni Mateo ay bahagyang nagbukas. Halos wala ng lakas, ngunit may isang salita siyang pilit na binuo. Isang pangalan, Roberto. At pagkatapos ay muling pumikit ang kanyang mga mata. Ngunit bago pa man tuluyang mawalan ng malay si Mateo, may isang bagay na biglang pumasok sa isip ni Daniel na parang kidlat. Roberto Cruz, ang lalaking pinatay 20 taon na ang nakalipas. Ang lalaking iniimbestigahan ang nawawalang pondo ng bayan. Ang lalaking, ayon sa ama niya, ay ipinabaon sa lupa ng katahimikan. At kung totoo ang sinabi ni Kapitana Lorna, kung hindi si Mateo ang tunay niyang ama, biglang nanikip ang dibdib ni Daniel sa isang ideyang hindi niya gustong isipin. Ngunit habang tumitingin siya sa stretcher, habang naririnig niya ang sirena ng ambulansya na nagsisimulang umalingaw-ngaw sa buong San Jacinto, hindi na niya maiwasan ang tanong na iyon. Paano kung ang lalaking pinatay 20 taon na ang nakalipas, ay hindi lamang biktima ng bayan? Paano kung iyon ang tunay niyang ama? At kung totoo iyon, ibig sabihin may isang taong buong buhay niya ay kasinungalingan. At sa San Jacinto, ang kasinungalingan ay may ugat na mas malalim kaysa sa kahit sinong handang hukayin. Ngunit sa gilid ng plaza, ang lalaking nakaitim na jacket ay tahimik na naglakad palayo, hawak ang isang lumang larawan na bahagyang natatabunan ng anino ng gabi. Sa larawan, may 3 tao. Si Roberto Cruz, isang batang lalaki. At si Kapitana Lorna Valdez na mas bata pa. At sa likod ng larawan, may nakasulat na isang pangungusap na parang babala. Ang utang na loob ay mas mapanganib kaysa kasalanan. Kinabukasan, bago pa sumikat ng buo ang araw, nakatayo na si Daniel sa labas ng District Hospital, suot pa rin ang parehong polo na may mantsa ng dugo ng kanyang ama,
habang pinagmamasdan niya ang mga tray ng lugaw na itinutulak ng isang utility worker sa pasilyo na amoy bleach, pawis, at lumang gamot. Ang buong paligid ay tila ordinaryo, ngunit sa loob niya ay may naglalaban na kaba at puot na hindi niya mahanapan ng pangalan. Alas 5 pa lang ng umaga nang lumabas ang doktor at sabihing buhay si Mateo, ngunit nasa kritikal na kondisyon, may matinding tama sa ulo at pinsala sa tadyang, at kailangan pa nilang obserbahan kung magkakaroon ng permanenteng epekto sa alaala nito. Pwede ko ba siyang makita? Agad tanong ni Daniel. Nag-atubili ang doktor. Saglit lang. Huwag niyo pong i-stress ang pasyente. Nang pumasok si Daniel sa malamig na silid, halos hindi niya makilala ang ama. Ang palaging matapang na tindig ni Mateo ay napalitan ng isang katawang tila lumubog sa puting kumot, may tubo sa ilong, may benda sa noo, at may kulay abo ng pagod sa mukha. Tumayo si Daniel sa gilid ng kama at ilang segundo lang siyang tumingin. Hindi siya sanay sa ganitong katahimikan sa pagitan nila. Lumaki siyang si Mateo, ang lalaking hindi marunong magpakita ng lamang pero palaging naroon kapag may kailangang ayusin sa bahay, kapag may nasirang gripo, kapag kailangang sunduin siya noong high school mula sa bayan kapag umuulan. Lahat ng simpleng presensyang iyon, ngayon ay parang pinag-aawayan ng dalawang katotohanan. Ama ba ito, o tagapag-alaga lamang na nabuhay sa loob ng isang kasinungalingan? Tay, mahinang sabi niya. Bahagyang gumalaw ang mga daliri ni Mateo. Dahan-daang nagmulat ito. Namumugto ang mga mata, parang nahihirapang magtuon. Daniel, usual nito. Sino si Roberto Cruz? Tahimik ngunit diretso niyang tanong. Sa loob ng ilang segundo, lumabo ang tingin ni Mateo, hindi dahil sa gamot kundi dahil sa takot. Kitang-kita iyon ni Daniel. Hindi pa man sumasagot ang ama, alam na niyang may totoong bahagi sa hinala niya. Hindi ngayon, paus na sabi ni Mateo. Hindi mo kaya ang buong totoo. Napahigpit ang panga ni Daniel. Ako ang hindi kaya. Tay, kagabi muntik ka nang mamatay matapos mong sabihin sa akin na hindi ikaw ang tunay kong ama. Ano pa ang gusto mong hindi ko kayanin? Pumikit si Mateo, na para bang mas masakit pa ang tanong kaysa sa bali sa katawan. Hindi kita niloko para saktan ka, sabi niya. Ginawa ko yun para mabuhay ka. Kanino? Pabulong na sanggal ni Daniel. Kanino galing ang banta? Ngunit bago pa makasagot si Mateo, may kumatok sa pinto. Pumasok si Aling Cora, ang matagal ng kasambahay sa bahay ni Kapitana Lorna, may dalang supot ng pandesal at thermos ng kape na halatang ipinadala mula sa kabilang kampo ng kapangyarihan. Inihabilin ni Kapitana, sabi nito, hindi makatingin ng diretsyo kay Daniel. Sabi niya, huwag ka raw munang umalis sa ospital. Marami raw nag-uusisa. Biglang tumigas ang mukha ni Daniel. Bakit? Baka may gustong siguraduhin na hindi na makapagsalita ang tatay ko. Nagulat si Aling Cora at agad umiling. Iho, hindi ako ang dapat mong tanungin. Ngunit sa pag-iwas nito ng tingin, mas lalo lamang lumalim ang hinala niya. Pagkaalis ng babae, muling nagsalita si Mateo, mahina na parang inuubos ang natitirang lakas. Huwag kang lalapit kay Lorna nang mag-isa. Bakit? Dahil hindi lang siya ang dapat mong bantayan. Napakunot ang noo ni Daniel. Sino pa? Nanginginig na huminga si Mateo. May mga taong matagal nang nakikinabang sa pananahimik ko. Mga taong mas mapanganib dahil wala silang mukha sa publiko. Si Lorna ang nakikita ng lahat. Pero may iba pang humawak sa leeg ng bayang ito. Sino? Ulit ni Daniel. Ngunit bago pa niya makuha ang sagot, nag-alarm ang monitor sa tabi ng kama. Sumugod ang nurse at itinulak siya palabas. Sir, wait outside please. Natigilan siyang lumabas sa koridor, nanginginig ang mga daliri habang hawak ang gilid ng pader. Pakiramdam niya, bawat piraso ng katotohanang sinusubukan niyang abutin ay sadyang umaatres kapag malapit na niya itong mahawakan. Ilang minuto siyang nanatili roon, at nang bumalik ang katahimikan sa monitor sa loob ng silid, nakita niya mula sa dulo ng pasilyo ang isang pamilyar na anyo. Si Mara. Ang bunsong anak ni Kapitana Lorna. Nakatayo ito sa ilalim ng fluorescent light, nakasuot ng simpleng maong at puting blouse, ngunit ang mukha ay halatang walang tulog. Matagal silang magkakilala ni Daniel. Minsan, noong mas bata pa sila, inakala ng buong barangay na sila ang magkakatuluyan. Ngunit gaya ng maraming bagay sa San Jacinto, may mga relasyong hindi nawasak dahil sa kawalan ng damdamin kundi dahil sa bigat ng mga apelyido. Hindi ka dapat pumunta rito, sabi agad ni Daniel nang makalapit siya.
Alam ko, sagot ni Mara. Pero may kailangan akong sabihin. Hindi siya agad pinapasok ni Daniel sa personal na espasyo ng galit niya. Nakatayo lang sila sa pagitan ng dalawang monoblock na may lomet at vending machine na sira ang ilaw. Anong alam mo? Tanong niya. Huminga ng malalim si Mara. May kinuha si Mama kagabi sa opisina bago dumating ang pulis. Isang lumang envelope. Akala ko simpleng papeles lang. Pero narinig ko siyang kausap si Attorney Banez sa phone. Sabi niya, kung makuha to ni Daniel, tapos tayo. Nagtagpo ang mga mata nila. Sa simpleng pangungusap na iyon, parang may pinto na bahagyang bumukas. Nasaan ang envelope? Tanong ni Daniel. Sa bahay, sagot ni Mara. Sa lumang cabinet sa study ni Mama. Natahimik siya. Dapat ba siyang magtiwala? Anak pa rin ito ni Lorna. Bahagi pa rin ng bahay na posibleng nagtayo ng lahat ng kasinungalingan sa buhay niya. Marahil nabasa iyon ni Mara sa mukha niya, dahil unti-unti itong nagsalita, hindi para ipagtanggol ang sarili kundi para ibaba ang pader. Hindi ko alam ang lahat, Daniel. Pero alam kong may tinatago sa amin si Mama mula pa noong bata pa ako. Tuwing may babanggit ng pangalang Roberto Cruz, nag-iiba siya. Minsan narinig ko pa siyang umiiyak sa banyo noong 17 ako. Paulit-ulit niyang sinasabi, hindi ko ginasto to. Kumirat ang loob ni Daniel. Ang mga salitang iyon ay hindi paglilinis. Mas mapanganib nga marahil, dahil tunog totoo. Bakit mo sinasabi sa akin? Tanong niya. Nanlambot ang mukha ni Mara. Dahil kung may dugumang damaykit sa pamilya namin, gusto kong malaman kung hanggang saan. At dahil, hindi nito tinapos agad. At dahil ayokong magising isang araw na ang taong mahal ko noon pa man ay tuluyan ng nasira dahil sa mga kasalanan ng mga magulang natin. Masyadong mabigat ang sinabi niya para sagutin agad. Umigting ang katahimikan sa pagitan nila, hindi romantiko kundi malungkot. Isang katahimikang may kasamang pag-amin na may damdaming hindi namatay ngunit matagal nang isinakripisyo. Wala nang tayo, sabi ni Daniel, ngunit hindi matalim ang tono, kundi pagod. Tumango si Mara. Alam ko, hindi ako humihingi niyan. Kung tutulungan mo ako, paputok to sa pamilya mo. Matagal nang may pumutok, Daniel. Hindi lang namin pinapakinggan ang tunog. Bandang 9:00, nang mapilitang umuwi sandali si Daniel para magpalit ng damit, sa kanya naramdaman ang bigat ng mata ng mga tao sa buong bayan. Sa labas ng ospital pa lamang, may dalawang tindera ng kakanin na tahimik na tumigil sa pag-uusap nang dumaan siya. Sa terminal ng tricycle, may mga lalaking nagpapanggap na abala sa Yossi ngunit halatang siya ang pinagmamasdan. Sa San Jacinto, hindi kailangang magsalita ng malakas para makapanghusga. Sapat na ang tingin. Pagdating niya sa bahay nilang luma, sinalubong siya ng katahimikan ng isang pamilyar ngunit biglang banyagang espasyo. Nandoon pa rin ang lumang orasan sa dingding. Nandoon ang Santo Niño sa estante. Nandoon ang amoy ng toyo at tuyo na kumapit sa kahoy ng kusina mula sa daan-daang almusal na pinagsaluhan nila noon. Ngunit ngayong alam niyang maaaring hindi niya kadugo si Mateo, nag-iba ang pakiramdam ng bawat bagay. Hindi na sila simpleng alaala. Para silang ebidensya ng isang buhay na sinadya para magmukhang normal. Habang nagbubukas siya ng aparador, may nahulog na lumang kahon mula sa pinakataas na shelf. Kumalat sa sahig ang ilang resibo, kupas na litrato, at isang maliit na rosaryong putol ang tali. Yumuko siya para pulutin ang mga iyon. Isang larawan ang nagpahinto sa kanya. Bata pa siya roon, siguro 2 taong gulang, nakaupo sa kandangga ni Mateo sa harap ng ilog. Sa likod ng litrato, may sulat kamay na hindi niya agad nakilala. Salamat sa pagligtas sa kanya. Patawad sa lahat. Biglang nanlamig ang mga palad niya. Lorna. Ilang segundo niyang tinitigan ang sulat. Hindi ito formal na mensahe. Hindi utos. Hindi banta. Parang pakiusap na may kasamang hiya. At sa unang pagkakataon simula kagabi, may sumagi sa isip niyang mas masakit kaysa galit. Paano kung ang mga taong kinamuhian niya ay hindi lamang mga salarin, kundi mga taong nabuhay ring bihag ng isang desisyong mas malaki sa kanila? Ngunit agad din niyang pinigilan ang sarili. Ang awa, alam niya, ay isa ring bitag. Bago pa siya makapag-isip ng mas malalim, may malakas na katok sa pinto. Pagbukas niya, naroon si Sarge Mendoza, ang hepe ng pulisya sa bayan, kasama ang 2 tauhan. Hindi nakangiti si Sarge, ngunit hindi rin hayagang mapanindak. Iyon ang nakakatakot dito.
Sanay itong magmukhang neutral habang may dinadala palang utos ng iba. Daniel, sabi nito, may ilang tanong lang kami tungkol sa nangyari kagabi. Dito, tanong ni Daniel, mas maigi sigurong sa istasyon. Bilang saksi o sospek, diretsahan niyang balik. Sandaling natahimik si Sarge. Bilang anak ng biktima, matalim ang tingin ni Daniel. Biktima, akala ko ba nahulog lang? Napangiwi ng bahagya si Sarge, tila nainis na nabaligtad. May mga testigo kasing nagsabing nagkaroon ng komprontasyon bago ang insidente. May testigo ring makakapagsabing hindi ko siya tinulak. Kaya nga tayo mag-uusap. Walang warrant, walang formal na akusasyon. Ngunit alam ni Daniel ang laro. Kapag sumama siya, maaaring hindi siya agad makalabas. Kapag tumanggi siya, magiging mas kainahinala siya sa mata ng barangay. Sa loob ng ilang segundo, nagpasya siya. Sasama ako, pero tatawag ako ng abogado. Walang problema, sagot ni Sarge, ngunit sa likod ng boses ay may kabiguan. Sa istasyon, pinaupo siya sa harap ng lumang lamesang may kupas na asul na mantel. Ang electric fan sa sulok ay umiingit sa bawat ikot. Sa labas ng interrogation room, naririnig niya ang pagtunog ng typewriter na parang galing pa sa dekada 90. Mula sa maliit na bintana, nakikita niya ang basketball court kung saan siya unang natutong tumakbo noong bata pa. Nakakatawa kung iisipin na ang bayang humubog sa kanya ang siya ring unti-unting kumakain sa kanya ngayon. Pumasok si Sarge na may dalang folder. Umupo sa tapat niya. May nagsabing narinig ka raw nilang sumisigaw sa ama mo bago siya nahulog. Natural. Sinabi niyang hindi ko siya tunay na ama. Hindi inaasahan ni Daniel ang sariling diretsahan ng sagot, ngunit ginawa niya iyon upang sukatin ang epekto. At nakita niya agad, bahagyang nag-iba ang mukha ni Sarge. Hindi dahil sa gulat, kundi dahil parang kumpirmadong may piraso na si Daniel ng kwentong matagal nilang pinuprotektahan. Sino ang nagsabi sa'yo? Tanong ni Sarge. Napangisi ng malamig si Daniel. Hindi ba dapat ako ang nagtatanong? Sumandal si Sarge. Makinig ka. Ay ho, hindi lahat ng katotohanan makakabuti sa'yo. Madalas yan sinasabi ng mga taong may gustong itago. Ilang segundo silang nagtitigan. Pagkatapos ay inilapag ni Sarge ang isang litrato sa lamesa. Lumang police file shot. Isang lalaking may mabait na mata ngunit may tigas sa panga. Sa ilalim, nakasulat ang pangalan, Roberto Cruz. Parang humigpit ang hangin sa silid. Kilala mo ba siya? Tanong ni Sarge. Dapat ba? Sagot ni Daniel, kahit alam na niya ang bahaging nais nitong pakawalan sa isip niya. Minsan may mga lumang kaso na mas mabuting manatiling nakabaon, lalo na kung may mga buhay na mababasag. Anong relasyon niya sa akin? Biglang tanong ni Daniel. Bahagyang tumaas ang kilay ni Sarge. Hindi ko sinabi na may relasyon siya sa'yo. Hindi mo kailangan. Dinala mo ang litrato niya dito para takutin ako o pigilan ako. Ibig sabihin, may koneksyon. Bahagyang bamuka ang pinto. Pumasok si Attorney Bañez, ang legal counsel ng munisipyo. May maingat ng ngiting pampolitika sa labi. Mukhang napapaaga ang usapan natin, sabi niya. Daniel, pinakiusapan ako ni Kapitan na natiyaking maayos ang proseso rito. Hindi ko kailangan ng abogado niya, malamig na sabi ni Daniel. Hindi ako abogado niya rito. Narito ako para maiwasan ang gulo. Kapag sinasabi ng mga tao na gusto nilang maiwasan ang gulo, ibig sabihin gusto nilang manatiling tahimik ang biktima. Hindi na ngumiti si Attorney Bañez. Umupo ito sa gilid. May bagay akong sasabihin na baka makatulong. May posibilidad na ang ama mo, si Mateo, ay matagal nang dumaranas ng guilt and loss delusion kaugnay ng nangyari kay Roberto Cruz. Napatawa si Daniel, ngunit walang saya. Delusion. Convenient. Hindi lahat ng sinasabi ng taong may trauma ay factual. At hindi rin lahat ng sinasabi ng abogadong binabayaran ng munisipyo ay totoo. Hindi na sumagot si Bañez. Ngunit sa loob-loob ni Daniel, isang mas masamang tanong ang lumitaw. Bakit kailangang idiin agad na delusion ang lahat? Kung talagang walang batayan ang sinabi ni Mateo, bakit parang desperado silang tabunan ito? Nang palabasin siya makalipas ang halos isang oras, wala silang naisampang kaso. Isang babala lamang na huwag munang aalis ng bayan habang iniimbestigahan ang insidente. Ngunit sa labas ng istasyon, naghihintay si Mara sa ilalim ng acacia tree, may hawak na eco bag na tila simpleng gamit lang. Paglapit niya, iniabot nito ang bag ng walang salita. Sa loob ay may lumang brown envelope,
makapal at may bahid ng alikabok. Kumabog ang dibdib ni Daniel. Paano mo nakuha? Tanong niya. Natutulog si mama matapos ang magdamag na phone calls. Kinuha ko sa study. Alam mo ba kung ano to? Umiling si Mara. Hindi. Pero nang buksan ko ang cabinet, may nakadikit sa loob na label. River file. Sa mismong salitang iyon, naramdaman ni Daniel ang halong takot at gutom sa katotohanan. Hindi mo dapat ginawa to, sabi niya, kahit hawak na niya ang envelope at ayaw na niya itong bitawan. Marahil, sagot ni Mara. Pero mas hindi dapat ang mga taong nagpilit sa ating mabuhay sa kasinungalingan. Naglakad sila papunta sa luma at saradong silid-aklatan sa likod ng simbahan, kung saan bihira nang may pumunta dahil inilipat na ang karamihan ng libro sa bagong learning center. Doon, sa amoy ng anay, papel, at kahoy na basa sa panahon, binuksan ni Daniel ang envelope sa nanginginig na kamay. Unang lumitaw ang ilang dokumento. Mga Xerox ng municipal disbursement files mula 20 taon na ang nakalipas. Mga pirma, mga halaga, may ilang halatang dinoktor na number. Sunod ay isang sulat kamay, may petsang 6 na buwan bago namatay si Roberto. Lorna, kung mababasa mo ito, ibig sabihin hindi ako tumigil. May 3 pangalan akong hawak. Isa sa konseho, isa sa pulisya, isa sa contractor ng flood control. Kapag may nangyari sa akin, huwag mong hayaan na mawala ang bata. Napatigil si Daniel. Ang bata, mahina niyang ulit. Nakatitig rin si Mara, nanlalamig ang mukha. May isa pa, sabi niya. Kinuha ni Daniel ang kasunod na papel. Birth record. Hindi regular na civil registry form, kundi certified copy ng lumang hospital intake. Pangalan ng sanggol, baby boy, surname blank. Mother's name, Lourdes Valdez. Father's name, Roberto Cruz. Halos mabitawan ni Daniel ang papel. Lourdes, bulong niya. Hindi Lorna, kundi Lourdes. Biglang kumislap sa isip niya ang buong pangalan ng kapitana. Lorna ay palayaw lamang. Lourdes Valdez. Ang inaasahan niyang magiging abstraktong lihim ay biglang naging dokumentadong suntok sa dibdib. Si Kapitana Lorna ang ina niya. Si Roberto Cruz ang ama niya. At si Mateo, ang lalaking buong buhay niyang tinawag na tatay, ay hindi lamang tagapag-alaga. Siya ang taong kumuha sa isang batang dapat sanay naging sentro ng iskandalo at itinago ito sa sariling bahay. Hindi ko alam, mahina ngunit putol na sabi ni Mara. Hindi ko alam na. Hindi na niya natapos dahil tumulo ang luha sa pisngi niya. Hindi dahil sa selos o takot lamang, kundi dahil biglang nag-iba ang buong mapa ng pamilya nila. Si Daniel, ang lalaking minsang minahal niya, ay hindi lamang anak ng kalaban ng ina niya. Kapatid niya siya sa ina. Hindi buo, ngunit sapat upang durugin ang anumang natitira pang puwang para sa nakaraan. Napaatras si Mara, nanginginig. Hindi pwede. Mara, tawag ni Daniel, ngunit paos na rin ang boses niya. Sa loob niya ay may nasusuka, may umiiyak, may naghahanap ng pader na masasandalan. Hindi natin alam kung totoo lahat ng to, sabi niya, kahit hawak niya ang sertipikong parang apoy. May pirma ng ospital, sagot ni Mara, nangingilid ang luha. May sulat ang ama mo. May pangalan ng mama ko. Umupo siya sa lumang mesa ng library, nakayuko, hindi dahil sa pag-iyak kundi dahil hindi na niya kayang buhatin ang bigat ng katawan niya. Hindi niya napansing nanginginig na rin ang sariling tuhod. Buong buhay niya, lumaki siyang may galit sa distansya ni Kapitana Lorna, sa paraan nitong laging may special na tingin sa kanya tuwing fiestas at outreach ngunit hindi naman tunay na lumalapit. Ngayon, ang bawat munting alaala ay bumabaliktad. Ang scholarship na hindi niya alam kung bakit biglang inaprobahan para sa kanya noon. Ang pagpapagamot kay Mateo nang maaksidente ito isang beses sa construction nang walang malinaw na paliwanag kung sino ang nagbayad. Ang malamig ngunit mapagmasid na tingin ni Lorna sa kanya sa bawat misa. Hindi iyon awa ng politiko. Maaaring iyon ay ang pinakamalungkot na paraan ng pagiging ina. Ngunit ang damdaming iyon ay agad na binutis ng isa pang katotohanan. Kung ina nga niya si Lorna, bakit niya hinayaang lumaki siya sa kasinungalingan? Bakit niya hinayaang mahalin niya si Mara? Bakit niya hinayaang umabot sa puntong ito bago magsalita? May recording, biglang sabi ni Mara habang kinakalkal ang ilalim ng envelope. Lumabas ang isang maliit na lumang USB. Ano yan? Hindi ko alam. Sandali silang natahimik,
Parehong sinusubukang huminga sa gitna ng pagguho ng mundo. Sa huli, si Daniel ang unang nagsalita. Kailangan nating malaman ang laman nito. Saan? Tanong ni Mara. Sa computer shop ni Nico. Wala nang ibang maaasahan. Si Nico Soriano ay dating kaklase nila, tahimik, madaldal lang kapag teknolohiya ang usapan, at hindi gaanong kasapi sa alinmang kampo sa bayan. Anak siya ng dating barangay secretary na pinatalsik matapos kumalaban sa mga Valdez sa halalan noon. Kung may isa mang taong may dahilan para tumulong ng walang tanong, marahil siya iyon. Pagdating nila sa maliit na computer shop na may tarpaulin na kupas ang print, agad isinara ni Nico ang rolling door pagkakita sa seryosong mukha ni Daniel. Ano to? Tanong niya, ngunit hindi na siya nagpahaba nang makita ang USB. Sa lumang desktop na maingay ang fan, binuksan niya ang laman ng drive. Isang audio file lamang. Walang title. Walang date. Pinindot niya ang play. Umalingaw-ngaw sa maliit na silid ang tunog ng static. Pagkatapos ay boses ng isang lalaking pamilyar na agad kay Daniel kahit minsan lang niya nakita sa larawan. Si Roberto Cruz. Kung nakikinig ka rito, ibig sabihin may nangyari na sa akin. Huminto ang oras sa loob ng shop. Kahit si Nico ay natahimik. Lorna, alam kong natatakot ka. Pero may mga taong hindi natitigil. Sina Councilor Arsenio Velez at Chief Arturo Mendoza ang may hawak ng pera. Kasama nila si Dario Salcedo sa contractor. Hindi kita masisisi kung ililigtas mo ang sarili mo. Pero iligtas mo ang anak natin. Huwag mong ibibigay sa kanila. Parang piniga ang puso ni Daniel sa bawat salitang malinaw. Anak natin. Wala nang puwang para sa duda. Ngunit hindi pa tapos ang recording. Sumunod ang isa pang boses, mas mahina, nanginginig. Si Lorna, mas bata, mas marupok. Hindi ko kaya, Roberto. Buntis ako. Kapag lumaban pa tayo, papatayin ka nila. At pagkatapos ay si Roberto muli. Kapag umatras tayo ngayon, lahat ng susunod na henerasyon dito magbabayad. Biglang napayuko si Daniel. Hindi na niya alam kung kanino siya magagalit. Sa mga pumatay. Sa inang umatras, sa lalaking nagligtas sa kanya pero nanahimik, o sa sarili niyang buong buhay ay naging kasangkapan ng katahimikan. Naputol ang recording sa tunog ng pagbukas ng pinto at isang malayong sigaw, pagkatapos ay static. Walang malinaw na wakas, pero sapat na iyon. Sapat para pangalanan ang mga multo. Si Chief Arturo Mendoza. Tumaas ang tingin ni Daniel kay Nico. Mendoza, tatay ni Sarge, mahina nitong sabi. Dating hepe bago siya. Biglang nagdugtong ang lahat. Ang puwersa ng pulisya sa bayan ay hindi lamang kasangkot. Isa itong minanang bakod ng kasinungalingan. At si Arsenio Velez, tanong ni Mara, napangiwi si Nico, board member ngayon sa probinsya. Malakas pa rin ang kapit. Dario Salcedo, patay na raw 3 years ago sa stroke. Pero ang negosyo, hawak ng anak niya. Dumilim ang mukha ni Daniel. Ang mga taong bumuo ng krimen ay hindi simpleng alaala. Ang ilan sa kanila ay buhay pa. Ang iba ay may mga anak na nagmana ng posisyon. Parang hindi lang ito personal na kasaysayan. Para itong sakit na ipinasa sa dugo ng buong bayan. Ngunit bago pa sila makapagpasya sa susunod na hakbang, biglang may malakas na kalabog sa rolling door ng shop. Napalingon silang tatlo. Nico, buksan mo to. Boses iyon ni Sarge Mendoza. Namutla si Nico. Paano niya nalaman? Bulong niya. Mabilis na pinatay ni Daniel ang audio at hinugot ang USB. Muling kumalabog ang pinto, mas malakas. May impormasyon kaming nandyan si Daniel Rivera. Buksan mo ngayon. Tumayo si Mara, nanginginig ngunit buo ang pasya. Sa likod, sabi niya kay Daniel. May daan papunta sa eskinita. At kayo? Tanong niya. Kapag sabay tayong nawala, mas kainahinala, sagot ni Nico. Aakuin kung hindi kita nakita. Hindi kita iiwan. Daniel, singit ni Mara, ngayon ay matigas ang boses sa gitna ng luha at pagkawasak. Hindi ito tungkol sa kung sino ang iiwan. Kailangan mong makaalis. Ikaw ang ebidensyang buhay na hindi nila naprotektahan ang lihim nila. Nakatitig siya kay Mara. Sa ilang segundo, nakita niya roon hindi ang babaeng minahal niya noon, hindi ang anak ng kapitana, hindi ang posibleng kapatid sa ina. Nakita niya ang isang taong pinili ring sirain ang sariling mundo para bitawan ang totoo. At mas masakit iyon kaysa anumang romantikong alaala. Mara, umalis ka na, putol ngunit marahang sabi nito. Bago pa tayo parehong mawalan ng silbi. Kumalabog muli ang pinto.
Last warning. Sigaw ni Sarge. Napapikit si Daniel ng isang saglit, saka tumango. Dumaan siya sa makitid na likod ng shop, sumuot sa pagitan ng sirang estante at tambak na kahon ng printer ink, at lumabas sa makipot na eskinita na amoy ihi, basang curtain, at usok ng uling. Habang mabilis siyang naglalakad palayo, hawak ang envelope at USB sa loob ng bag, pakiramdam niya ay may bagong anyo ang buong buhay niya. Hindi na lamang siya naghahanap ng katotohanan. Siya na mismo ang katotohanan na gustong ibaon muli ng San Jacinto. Sa kabilang dulo ng eskinita, natanong niya ang lumang bahay ng yumaong parish priest na matagal nang bakante, at doon niya naisip na magkubli muna. Ngunit bago pa siya tuluyang makalayo, may narinig siyang pamilyar na tunog mula sa kabilang kanto. Ang makina ng itim na SUV na nakita niyang nakaparada malapit sa plaza kagabi. Unti-unting sumilip ang sasakyan sa dulo ng kalye, mabagal, parang alam na alam kung saan siya pupunta. At sa likod ng tinted na bintana, bago pa ito tuluyang huminto, nakita niya ang hulma ng lalaking nakaitim na jacket na nakatitig muli sa kanya na para bang mula pa kagabi ay ito na ang sandaling hinihintay niya. Hindi gumalaw si Daniel sa unang segundo, hindi dahil sa tapang kundi dahil sa kakaibang pakiramdam na para bang ang buong bayan ay biglang naging isang masikip na silid na unti-unting sumasara ang mga dingding. Ang itim na SUV ay tumigil ilang metro mula sa kanya, at pagkatapos ng ilang sandali ay bumukas ang pinto sa likod. Bumaba ang lalaking nakaitim na jacket na nakita niya sa plaza. Hindi ito mukhang gun o karaniwang tauhan ng politiko. Maayos ang posture. Tahimik ang lakad. May edad na siguro sa pagitan ng 40 at 50, ngunit hindi halata ang eksaktong taon dahil sa mukha nitong sanay magtago ng pagod. Huminto ito sa tapat ni Daniel, hindi masyadong malapit, na parang alam nitong ang sobrang paglapit ay magpaparamdam agad ng panganib. Ikaw si Daniel Rivera, sabi nito. Hindi iyon tanong. Depende kung sino ang nagtatanong, malamig na sagot ni Daniel. Isang kamay ay bahagyang nakahawak sa strap ng bag na may lamang envelope at USB. Tumingin ang lalaki sa bag, pagkatapos ay sa mukha niya. Mabuti, nasa iyo na nga. Lalong tumalim ang tingin ni Daniel. Sino ka? Sandaling sumulyap ang lalaki sa likod, sakalyeng maaaring may paparating na pulis anumang oras, bago muling humarap sa kanya. Ang pangalan ko ay Elias Cruz. Sa apelyidong iyon pa lang ay para nang may humila sa lupa sa ilalim ng paa ni Daniel. Cruz, kamag-anak ka ni Roberto? Tanong niya. Hindi agad sumagot si Elias. Sa halip ay dahan-dahan itong tumango, parang mabigat ang simpleng pag-amin. Nakababatang kapatid. Nagsikip ang dibdib ni Daniel. Hindi niya alam kung dapat ba siyang maniwala o isipin na ito ay panibagong pakana. Ngunit may kakaiba sa mga mata ng lalaki. Hindi ito tumingin sa kanya na parang minamanipula siya. Tumitig ito na parang matagal na siyang hinanap. 22 taon kitang hinahanap, sabi ni Elias. Hindi para ilantad ka, para siguraduhing buhay ka. Bakit ngayon ka lang lumitaw? Senggal ni Daniel. Dahil ngayon ka lang pinayagang mabasag ang kasinungalingan. Napangiwi si Daniel. Hindi ako naglalaro ng bugtungan. Hindi rin ako, sagot ni Elias. Pero wala tayong oras. Kapag naabutan tayo rito, mawawala lahat ng nakuha mo. Mula sa dulo ng eskinita ay narinig nila ang malayong pagsigaw ni Sarge Mendoza sa ilang tauhan. Papalapit ang tunog ng bote sa basang semento. Tumingin si Daniel sa likod, pagkatapos ay muli kay Elias. Bakit kita sasamahan? Dahil may gusto kang malaman kung bakit ka itinago, kung sino ang nagutos, at kung bakit hanggang ngayon, kahit patay na ang iba, hindi pa rin tapos ang pagtakip. Napatitig siya sa lalaki. Sa likod ng mga salita ay may mas mabigat na katotohanan. May alam ka kung sino ang nagtulak sa tatay ko? Tanong niya. Hindi iyon simpleng pagkakahulog, sagot ni Elias. At oo, may alam ako. Wala nang oras para timbangin ang lahat. Sumakay si Daniel sa SUV, ngunit hindi dahil nagtiwala na siya. Sumakay siya dahil sa puntong iyon, lahat ng direksyon ay mapanganib at ito ang may pinakamalinaw na susunod na piraso ng sagot. Pagkasara ng pinto, mabilis humandar ang sasakyan, umiwas sa pangunahing kalsada at dumaan sa mga daang likod na alam lamang ng mga taong matagal nang nakatanim sa lupaing iyon. Tahimik ang ilang minuto sa loob. Sa harap ay may driver na hindi lumilingon. Sa tabi niya ay si Elias, nakatingin sa bintana. Sa katahimikang iyon, mas lalo lang dumami ang tanong ni Daniel. Sa wakas ay hindi na niya napigilan.
Kung kapatid ka ni Roberto, bakit wala kang ginawa noon? Si Elias ay napapikit ng saglit. May ginawa ako, pero huli na. Nasa Maynila ako noon, nagtatrabaho sa pier. Pagbalik ko rito, bangkay na ang kapatid ko at wala na ang batang dapat sana'y ilalayo niya. Hinanap kita, pero mabilis nilang nilinis ang lahat. Ang birth records mo, pinalitan. Ang mga saksi, binayaran o tinakot. At si Lorna, natigil ito. Ano si Lorna? Hindi siya kasing linis ng gusto niyang paniwalaan ng mga tao. Pero hindi rin siya ang buo at simpleng halimaw na gusto mong gawin sa isip mo. Napakuyom ang kamao ni Daniel. Nanay ko siya. Tinago niya ako. Hinayaan niyang mahalin ko ang sarili kong kapatid. Ang huling salita ay lumabas na parang lason. Nanikip ang mukha ni Elias. Hindi niya alam na haantong doon. Pero alam niyang anak niya ako. Oo, at sapat na iyon. Biglang tumaas ang boses ni Daniel. Umalingaw-ngaw ito sa loob ng sasakyan, ngunit hindi umatras si Elias. Sapat nga iyon, tahimik nitong sabi. Kaya nga hindi ko siya pinatawad. Napabelang si Daniel. May tigas sa sagot na iyon. Hindi depensa, hatol. Kung gayon bakit parang pinoprotektahan mo pa rin siya sa mga salita mo? Dahil magkaiba ang pag-unawa at pagpapatawad, sabi ni Elias. At dahil kapag nagkamali ka ng tutok ng galit, may mga tunay na may pakana na muling makakalusot. Tahimik na sumadsad ang mga salitang iyon sa isip ni Daniel. Hindi niya gustong marinig, pero alam niyang may katotohanan doon. Mas madaling kamuhian ang pinakamalapit. Mas mahirap habulin ang sistemang mas matagal at mas malawak. Ilang sandali pa, huminto ang sub sa isang lumang bahay bakasyunan sa tabing palaisdaan, malayo sa sentro ng bayan. Ang bubong ay yero, may kalawang na sa gilid, at ang mga bintana ay may makapal na kurtina. Sa loob ay payak lamang ang ayos, ngunit malinis. May mesa, ilang monoblock, isang altar sa sulok, at istanteng puno ng lumang folders. Dito ka nagtago, tanong ni Daniel habang pumapasok. Hindi ako nagtago, sagot ni Elias. Nag-antay. Binuksan nito ang isa sa mga kabinet at inilabas ang isang kahon na puno ng dokumento, lumang dyaryo, at ilang cassette tape. Lahat ng hindi nila kayang burahin, tinipon ko. Napalunok si Daniel. Kung ganito karami ang hawak mo, bakit hindi ka dumiretso sa media, sa NBI, sa kung sino man? Mahinang natawa si Elias, ngunit walang saya. Ganyan din ako mag-isip noon. Bata, galit, sigurado na sapat na ang katotohanan para manaig. Hindi totoo iyon. Kapag ang kalaban mo ay pamilyang nakaugat sa politika, pulis, negosyo, at simbahan, ang katotohanan ay papel lang kung wala kang tamang tiyempo at buhay na testigo. At ako ang tiyempo. Ikaw ang butas sa pader, sagot ni Elias. Dahil ikaw ang bata na dapat nawala, pero narito. At habang buhay ka, hindi kumpleto ang kwento nila. Umupo si Daniel sa mesa, pinilit ayusin ang paghinga. Sa loob ng ilang oras, parang 3 buhay na ang dinaanan niya. Anak siya ni Mateo. Hindi. Anak siya ni Roberto at Lorna. Minahal niya si Mara. Hindi. Iyon pala ay bawal sa pinakaubod ng dugo. At ngayon may tiyuhin siyang parang multong lumabas mula sa nakaraan para sabihing siya ang butas sa sistemang kumain sa buong bayan. Sabihin mo lahat, sabi niya. Wala nang putol-putol. Tumango si Elias at nagsimulang magsalita na para bang matagal na itong nakahandang iwan ang bigat ng kwento sa tamang tao. Noong panahon ng kapatid ko, hindi pa ganito kalaki ang mga Valdez. May impluwensya na sila, oo, pero hindi pa sila hari ng San Jacinto. Ang talagang malakas noon ay si Velez, si Chief Arturo Mendoza, at ang contractor na si Dario Salcedo. Yung flood control project, ghost project, may pondo, walang totoong implementasyon. Nagkakagulangan na. Ang kapatid ko, guro sa public high school pero tumutulong sa People's Organization. Nakahawak siya ng ledger, mga tunay na pirma, mga release paper. At doon siya nagsimulang sundan. Umigting ang panga ni Daniel. At si Lorna. Si Lorna noon, sabi ni Elias, at sa boses nito ay may komplikadong alaala, ay hindi pa kapitana. Anak siya ng dating mayamang pamilya, edukada, magaling magsalita, at naniwala sa kapatid ko. Nagkarelasyon sila. Hindi lihim sa amin iyon. Akala ko pa nga sila na talaga. Pero nang mabuntis si Lorna, nagsimula ang tunay na gulo. Natakot ang pamilya niya sa iskandalo. Natakot din siya,
Hindi lang dahil sa dangal, kundi dahil may hawak ng banta ang mga taong binabangga ni Roberto. Hindi lang pagpatay, pagwasak sa lahat, kaya pinili niyang manahimik, hindi agad. Nag-away pa sila. May mga araw na lalaban si Lorna, may mga araw na uurong. Ang problema, habang nag-aalinlangan siya, tuloy-tuloy ang pagkuha ni Roberto ng ebidensya. Pagdating sa huling linggo bago siya mawala, malinaw na sa amin na may mangyayaring masama. Bumantong hininga si Elias at inilapag sa mesa ang isang lumang notebook. Ito ang original ledger copy na tinago ng kapatid ko. Hindi nila nahanap. Dinampot ni Daniel ang notebook. Sa unang pahina ay may maingat na sulat. Mga petsa, mga halagang inilabas, mga inisyal, MV, MDS. Hindi mahirap hulaan ang mga iyon. MV, tanong niya. Hindi Lorna, sagot ni Elias. Mayor Vicente Valdez, ama niya. Napatingin si Daniel. Biglang lumawak ang hugis ng krimen. Hindi lamang si Lorna, hindi lamang mga pulis at konsehal. Pati ang pamilyang pinagmulan niya. Ang lolo ko. Oo, tahimik na natawa si Elias, isang tawang puno ng pagkapait. Minsan ang mas malaking kasalanan ay hindi ang pamamaril. Ang mas malaking kasalanan ay ang pagpapamana ng katahimikan. Nang malaman ng matandang Valdez na buntis ang anak niya sa lalaking nag-iimbestiga sa kanila, doon siya tunay na kumilos. Hindi niya kayang payagan ang iskandalo. Hindi rin niya kayang payagan ang anak niyang tumulong sa taong kayang magpabagsak sa kanya. At si Mateo, tanong ni Daniel, dahil sa lahat ng biglang lumitaw, hindi niya pa rin mabitawan ang lalaking nagpalaki sa kanya. Tumingin si Elias sa bintana bago sumagot. Si Mateo noon ay driver at fixer ng munisipyo. Hindi masamang tao sa simula, pero sanay sa utos, sanay sa utang na loob. Tinulungan ng mga Valdez ang nanay niyang magpa-opera noon. Doon siya nakuha. Nang gabing nawala si Roberto, si Mateo ang pinatawag para maghatid ng sako at pala sa may ilog. Napapikit si Daniel. Hindi niya kayang huminga ng malalim habang iniisip iyon. Siya ang nagbaon. Oo, pero hindi siya ang pumatay. Nandoon na si Roberto nang walang buhay. Ang sabi ni Mateo noon sa akin, binugbog at sinakal. At may narinig siyang babae na umiiyak sa di kalayuan. Sigurado siyang si Lorna iyon. Lalong sumakit ang dibdib ni Daniel. Isang babae, isang ina, isang kasabwat, isang biktima. Hindi niya maihanay ng maayos ang mga salita. Pagkatapos, ipinanganak ka. Ang plano ng matandang Valdez ay ipaampun ka sa Maynila sa pamilyang hindi makakapagtanong. Pero nagwala si Lorna. Doon lang siya nagmatigas. Hindi kanya kayang tuluyang ipamigay sa malayo. Kaya nagkaroon ng kompromiso. Itatago ka sa loob mismo ng San Jacinto, pero sa apelyidong iba, sa pamilyang kontrolado nila, at malayo sa mata ng publiko. Si Mateo ang pinili dahil kasali na siya sa sikreto at may utang na loob. Tahimik si Daniel. Ang kwento ay parang apoy na dumaraan sa balat, hindi isang malaking pagsabog kundi paulit-ulit na pagkapaso. Pinili niya akong manatili malapit. Oo, sabi ni Elias. Doon niya inisip na masusubaybayan ka niya. At marahil, sa baluktot niyang paraan, iyon ang pinakamalapit na nagawa niyang pagiging ina. Napakuyom ang mga daliri ni Daniel sa gilid ng mesa. Ayaw niyang patawarin ang imahe ng babaeng nakatayo sa tapat ng mesa ng kapangyarihan habang lumalaki siyang hindi alam kung sino siya. Ngunit may bahagi rin sa kanya na hindi makaiwas sa tanong, gaano kalaki ang pagiging duwag, at saan nagsisimula ang pagiging bihag. Ngunit bago pa siya malunod sa tanong na iyon, biglang nag-vibrate ang lumang cellphone na iniabot ni Elias sa kanya. Kay Nico yan, sabi ni Elias. Backup number. Baka may balita. Agad sinagot ni Daniel. Mahina at hingal ang boses sa kabilang linya. Daniel, huwag kang babalik dito. Dinala nila si Mara. Nagyelo ang dugo niya. Ano? Pagkalabas mo, pinasok ni Sarge ang shop. Hindi nila ako hinuli. Pero si Mara, sinama nila. Sabi susunduin lang para kausapin ng kapitana, pero alam mong hindi iyon simpleng usapan. Humigpit ang hawak ni Daniel sa telepono. Nasaan siya ngayon? Sa lumang ancestral house ng mga Valdez, hindi sa municipal. May mga sasakyan dito. Parang may private meeting. Napasandal siya sa pader. Ang galit ay damaloy ng mainit at malinaw. Hanggang sa sandaling iyon, kaya pa niyang isipin na ang laban ay tungkol sa nakaraan. Pero ngayong kinuha nila si Mara, naging kasalukuyan iyon. Buhay, personal,
May isa pa, sabi ni Nico, halos pabulong. May kumakalat ng chismis na ikaw raw ang kumuha sa mga dokumento at bina-blackmail ang kapitana. Inuunahan ka na nila. Putol ang tawag matapos ang ilang segundong paghinga. Dahan-daang ibinaba ni Daniel ang telepono. Nakatingin si Elias sa kanya. Kinuha nila si Mara, sabi niya. Tumigas ang mukha ng matanda. Inaasahan ko nang may gagalaw agad. Pero hindi ko inasahan na si Mara ang hahawakan nila. Bakit? Dahil anak din nila iyon. Akala ko may hangganan pa. Napatawa si Daniel ng mapait. Sa pamilyang to, mukhang matagal nang walang hangganan. Ilang saglit na naglakad siya sa maliit na silid, pabalik-balik, habang sinusubukang pigilan ang bugso ng emosyon. Hindi ito simpleng pagnanais iligtas si Mara. Kasama roon ang guilt, kasama ang natitirang damdaming hindi niya maipako sa tamang pangalan. Kasama ang pagkasira ng lahat ng posibilidad nilang dalawa, at marahil dahil doon ay mas masakit ang ideya na magdurusa ito dahil sa kanyang pagtakbo. Hindi tayo pwedeng sumugod ng basta-basta, sabi ni Elias. Kapag ginawa natin yan, mauubos ang alas mo. Hindi siya alas, sanggol ni Daniel. Tao siya. Alam ko, sabi ni Elias, ngayon ay mas mabigat ang tinig. Pero iyan mismo ang aasahan nilang kahinaan mo. Napatigil si Daniel. Totoo. Alam iyon ng mga Valdez. Alam iyon ni Lorna, lalo na kung alam na nito ang namumuong damdamin nilang dalawa bago pa mabuksan ang lihim. Alam din ni Sarge. Kapag dumiretso siya roon ng walang plano, para niyang inabot ang leeg niya sa kanila. Ngunit paano siya uupo lamang habang kinukulong si Mara sa bahay na pinagmulan ng lahat? Biglang bumukas ang pinto ng bahay bakasyunen. Pumasok ang driver, may hawak na maliit na radyo at mukhang balisa. Sir, sabi nito kay Elias, may balita mula sa bayan. Nasa ancestral house rin daw si Kapitana. At may dumating na sasakyan ni board member Velez. Natigil ang lahat, si Velez mismo. Tanong ni Elias. Tumango ang driver, kasama ang anak niya. Dahan-daang nagtagpo ang mga mata ni na Daniel at Elias. Ibig sabihin, sabi ni Daniel, hindi lang nila gustong patahimikin si Mara. Nagsasama-sama na sila. Oo, sagot ni Elias. At ang ibig sabihin niyan, natatakot sila sa laman ng nakuha mo. Sa wakas ay may malinaw na direksyon ang pag-iisip ni Daniel sa gitna ng unos. Kung naroon si Arsenio Velez o ang pamilya nito, hindi lang ito simpleng family confrontation. Ito ay emergency meeting ng mga tagapagmana ng lumang kasalanan. At kapag ganito ang kilos ng mga taong makapangyarihan, ibig sabihin may bagay silang hindi pa rin kayang kontrolin. May ibang daan ba papasok sa ancestral house? Tanong niya. Tinitigan siya ni Elias, tila alam na ang susunod. Meron. Lumang service gate sa likod ng taniman ng mangga. Dati roon dumadaan ang mga supplier at tauhan. Hindi na gaanong binabantayan ngayon dahil akala nila sira na. Kailan ka huling nakapasok doon? 3 buwan na ang nakaraan. Tiningnan ko lang ang paligid. May basement. Meron. Lumang wine cellar na ginawang storage at private meeting room noong panahon ni Mayor Vicente. Napasara ang mga mata ni Daniel. Doon marahil nila dadalhin ang mga usaping hindi dapat marinig ng taong bayan. Doon din maaaring ikulong si Mara. Ngunit sa mismong sandaling iyon, may ibang boses na lumitaw sa isip niya. Boses ni Mateo, paos at durog, sa ospital. Huwag kang lalapit kay Lorna ng mag-isa. Hindi lang pala si Lorna ang dapat bantayan. Tama ang matanda. Ang buong bahay na iyon ay pugad ng mga taong sanay magpasya kung sino ang mabubuhay sa hiya at sino ang mamamatay sa katahimikan. Kung papasok tayo, sabi ni Elias, hindi lang para ilabas si Mara. Kailangan nating tiyakin na may makukuhang dagdag na ebidensya o audio. Kung hindi, isang rescue lang ito na madaling baliktarin. At kung may mangyari sa kanya habang nagbibilang tayo ng ebidensya, tumingin si Elias ng diretso sa kanya. Kaya kailangang balansehin mo ang puso at utak mo, Daniel. Iyan ang pinakagustong sirain ng mga ganitong tao. Pinapapili ka nila sa pagitan ng mahal mo at ng laban mo, para siguradong may isa kang mawawala. Umupo si Daniel at ipinatong ang magkabilang siko sa tuhod, hawak ang ulo. Sa unang pagkakataon simula nang magsimula ang lahat, hindi galit ang nangingibabaw kundi pagod. Hindi pisikal na pagod, kundi pagod ng isang anak, ng isang lalaking nawalan ng pamilya sa loob ng iisang araw at sabay na nakahanap ng panibagong mga dugo na hindi naman niya kayang yakapin.
Naalala niya si Mara sa silid-aklatan, ang paraan nitong umatras nang maunawaan ang birth record. Naalala niya ang luha nito, hindi para sa romantikong pagkawala lamang, kundi para sa pagkasira ng pagkatao nilang dalawa. At naisip niya ring maaaring sa oras na ito, mag-isa si Mara sa bahay na kinalakihan nito, nakapalibot sa mga taong pinagkakatiwalaan noon ngunit biglang nagmukhang estranghero. Napakabigat noon, higit pa sa sarili niyang pagkawasak. Papunta tayo roon, sabi niya sa wakas, dahan-dahan ngunit buo. Pero hindi basta sugod. Gusto ko ang totoo, kahit gaano kapangit. At gusto ko siyang ilabas ng buhay. Tumango si Elias, ngunit bago pa ito makasagot, muling nagring ang backup phone. Isang hindi kilalang numero. Nagkatinginan sila. Sinagot ni Daniel. Walang salita sa kabilang linya sa unang 2 segundo. Tanging mahinang paghinga. Pagkatapos ay isang pamilyar na boses, malamig ngunit may pagod na parang may sugat na hindi pa dumudugo palabas. Daniel, sabi ni Kapitana Lorna. Kung gusto mong buhay pang umalis si Mara sa bahay na ito, pakinggan mo ako ng mabuti. Anong ginawa mo sa kanya? Agad na sabi ni Daniel, ngunit pinilit niyang panatilihing mababa ang boses kahit bumabayo ang dugo sa sentido niya. Sa kabilang linya, ilang segundo munang walang sumagot si Lorna, at sa katahimikang iyon ay parabang naririnig ni Daniel ang bigat ng mga taon na pareho nilang hindi nabuhay ng tapat. Nang magsalita ito, wala sa boses ang matigas na kapitan ng sanay umorder sa mga tao sa munisipyo. Ang naroon ay pagod na pinipigil maging pakiusap. Wala akong ginawa kay Mara. Pero may mga tao rito na handang gumawa ng mas masama kung hindi ka makikinig. Naroon si Velez. Oo, at sino pa? Anak niya, si Sarge. At may 2 taong hindi mo kilala pero matagal nang nasa payroll ng pamilya nila. Napatingin si Daniel kay Elias. Tahimik lamang ang matanda, pero matalim ang pakikinig sa bawat salita. Bakit mo ako tinatawagan? Tanong ni Daniel. Dahil kung hindi kita tatawagan, ikaw ang susugod dito ng walang plano at mamamatay ka bago ka pa makarating sa loob. Napangiwi siya. Concerned ka ngayon. Hindi ito ang tamang oras para sa ganyang tanong. 22 taon na huli ang oras mo, sanggal niya. Narinig niya ang mahinang paghinga ni Lorna sa kabilang linya, parang may bahagi rito na gustong sumigaw pabalik ngunit wala ng karapatang gawin iyon. May gusto silang ipapirma sa akin, sabi nito sa wakas. Affidavit na nagsasabing si Mateo ang pumatay kay Roberto dahil sa personal na alitan, at ikaw ang nagnanakaw ngayon ng mga lumang dokumento para mangikil. Kapag pumirma ako, babagsak sa inyo ang lahat. Kapag hindi ako pumirma, may ibang paraan silang gagawin para patahimikin tayo. Tayo, ulit ni Daniel, napakabigat ng salitang iyon sa dila. Huwag mong gamitin sa akin yan. Kahit ayaw mo sa akin, dugo pa rin kita. Dugo. Napatawa siya ng walang saya. Dugo ang inialay mo para manatiling malinis ang apelyido mo. Sa unang pagkakataon, nabasag ang kontrol sa boses ni Lorna. Akala mo ba hindi ko alam iyon? Bulong nito, ngunit ang bulong ay mas matalim kaysa sigaw. Akala mo ba isang araw akong hindi nagising na iniisip kung dapat ba kitang kinuha at tumakbo? Akala mo ba hindi ko alam ang ginawa ko sa'yo? Biglang kumirat ang dibdib ni Daniel sa paraang kinain agad ng galit. Ayaw niyang maawa, ayaw niyang marinig ang sakit nito, dahil sa sandaling pakinggan niya iyon, bababa ang depensa niyang pilit niyang pinatatag simula kagabi. Nasaan si Mara? Matigas niyang tanong. Sa silid sa itaas, dating kwarto ng lola ko. Hindi pa siya sinasaktan, pero hindi ko alam hanggang kailan. Ibigay mo sa akin ang eksaktong layout sa loob. Nag-atubili si Lorna. Daniel, ngayon na. Huminga ito ng malalim. Pagkatapos ay nagsalita ng mabilis ngunit malinaw. May 3 tao sa main gate. Si Sarge ay paikot-ikot sa ground floor. Si Velez at ang anak niya nasa basement meeting room. Nasa study ako, sa silangang bahagi, katabi ng lumang veranda. Pinapatawag nila ako pababa in 15 minutes. Kapag hindi ako bumaba, kukunin nila si Mara para pilitin ako. Tiningnan ni Daniel ang orasan sa dingding. 15 minuto. Hindi sapat para sa mahabang plano, pero sapat para sa isang desperadong pagpasok kung tama ang galaw. Bakit mo hindi inilalabas si Mara mismo? Tanong niya, dahil lahat ng daan palabas may bantay. At dahil, natigil si Lorna. At dahil hindi na ako kayang pagkatiwalaan ng sariling anak. Nagdilim ang mukha ni Daniel. Tama siya. Sa halip na sumagot,
may narinig siyang kalabog sa kabilang linya, parang may kumatok ng malakas sa kahoy na pinto. Sumunod ang boses ng isang lalaki, bahagyang malayo ngunit malinaw. Kapitana, hinihintay na tayo ni board member. Hindi kumilos si Daniel. Anong gusto mo sa akin? Tanong niya. May lumang panel door sa likod ng chapel room sa second floor, mabilis na sabi ni Lorna, halos pabulong. Nakajam iyon sa labas pero mabubuksan kapag tinulak mula sa loob. Dadalhin ko si Mara roon kapag nakahanap ako ng tiyempo. Pero kapag may narinig kang dalawang sunod na katok sa pader ng silangang veranda, ibig sabihin na bigo ako at may tao sa hallway. Naramdaman ni Daniel ang pagkapit ng daliri ni Elias sa gilid ng mesa, tanda na naiintindihan din nito ang bigat ng ibinibigay na impormasyon. Bakit kita dapat paniwalaan? Tanong niya, ngunit mas mahina na ngayon. Dahil may isang beses na dapat kitang ipinaglaban at hindi ko ginawa, sagot ni Lorna. Huwag mong hayaan na pangalawang beses akong manahimik. Naputol ang tawag. Ilang segundo na walang nagsalita sa loob ng bahay bakasyunen. Sa wakas ay si Elias ang unang huminga ng malalim. Delikado. Alam ko. At posible ring pain. Alam ko rin. Pero may mga detalye siyang ibinigay na hindi basta maiimbento kung gusto ka lang bitagin. Napasandal si Daniel sa pader. Gusto niyang durugin ang telepono. Gusto rin niyang kumapit sa huling pangungusap na sinabi ni Lorna, kahit alam niyang iyon ang klase ng pangungusap na marunong manakit dahil may halong totoo. Hindi ko kayang isipin siya bilang ina, sabi niya, hindi malinaw kung para kay Elias o sa sarili. Hindi mo kailangan ngayon, sagot ng matanda. Hindi iyon ang laban sa oras na to. Tumango si Daniel at biglang tumigas ang mukha. Papunta tayo roon. Mabilis silang kumilos. Kumuha si Elias ng maliit na recorder, flashlight, at lumang susi na posibleng hindi na gumagana ngunit pwedeng subukan sa service gate. Ang driver, si Ben, ay naghandang maghintay sa malayo para sa extraction kung sakaling makalabas sila ng buo. Habang tumatakbo ang SUV sa makitid na daan papunta sa likod ng mga dating lupain ng Valdez, pinilit ni Daniel ayusin ang isip niya. Hindi na ito simpleng rescue. Kung tama si Lorna, nais nilang ipapirma sa kanya ang kasinungalingan upang ilibing ng pormal ang nakaraan. Kapag nagtagumpay sila, hindi lamang si Mateo ang mababaon. Pati si Roberto, pati ang natitirang legal na pag-asa. At maaaring siya rin ay ituring na kriminal bago pa siya makapagsalita. Ngunit sa pinakailalim ng kanyang dibdib, may isa pang takot na mas tahimik. Paano kung makarating siya roon at makita si Lorna na muli na namang pumiling manahimik? Paano kung ang lahat ng ito ay isa na namang kompromisong iiwan siyang mag-isa sa dulo? Ang ancestral house ng mga Valdez ay nakatayo sa gitna ng dating malawak na lupain, ngayon ay unti-unti nang kinain ng mga bagong subdivision at bodega, ngunit nanatiling buo ang mismong bahay na parang monumento sa kapangyarihang ayaw mamatay. Mula sa likod na bahagi, kita ang mga lumang puno ng mangga at ang mataas na bakod na tinutubuan ng lumot. Dati itong mukhang marangal kapag may handaan. Ngayon, sa liwanag ng dapit hapon, mukha itong bahay na sanay magtago ng alingawngaw. Pumarada sila sa malayo at nilakad ang natitirang distansya sa ilalim ng makapal na dahon. Walang nagsasalita, tanging mga yabag sa tuyong dahon at ang malayong ugong ng generator ng bahay ang maririnig. Sa harap nila ay lumitaw ang service gate, kalaw-angin ngunit hindi lubusang sira. Tinesting ni Elias ang susi. Hindi pumasok sa una. Muli niyang inikat ng mas madiin. Kumalanseng. Bumukas. Nagkatinginan sila sandali. Hindi na ito ang panahon para sa mga himala, kaya kapag may bagay na biglang gumana, mas nakakatakot. Pumasok sila sa makitid na daanang may lumang paso, sirang garden tools, at tambak na yero. Mula roon ay narinig nila ang mahinang boses ng mga tao sa loob ng bahay. Nasa ground floor nga ang ilang bantay. Dumaikit sila sa pader at umakyat sa likod na hagdan ng kahoy na minsang ginagamit ng mga tauhan. Sa bawat hakbang ay may mahinang ungol ang kahoy, at sa bawat tunog ay humihinto ang paghinga ni Daniel. Pagsapit nila sa second floor corridor, halos wala ng ilaw. Ang mahahabang family portrait sa dingding ay natatakpan ng anino, at sa mga luma at seryosong mukha ng mga ninuno ng Valdez, parang lahat ay nanunood. Silangang veranda sa kanan, bulong ni Elias. Dahan-dahan silang gumalaw. Sa dulo ng hallway ay may pinto na bahagyang bukas. Sa loob, may ilaw ng lampara at anino ng isang babaeng nakatayo malapit sa bintana.
Hindi agad pumasok si Daniel. Sumilip muna siya. Si Lorna nga, nakatalikod, hawak ang gilid ng mesa, ang balikat ay tensyonado. Sa loob ng kwarto ay wala nang iba. Marahang kumatok si Daniel sa frame. Nang lumingon si Lorna, huminto ang lahat sa pagitan nila. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, tumingin siya sa babae hindi bilang kapitana ng bayan, hindi bilang ina ng dating minahal niya, kundi bilang mismong ina niya. At sa isang tingin pa lamang, mas lalo siyang nagalit. Dahil naroon sa mukha nito ang pagkakahawig na hindi na niya kayang itanggi. Ang parehong hugis ng mata. Ang paraan ng pag-igting ng panga kapag may pinipigil na salita. Parang buong buhay niya ay may salaming nakaharap sa kanya, ngunit ngayon niya lamang napansin. Nasaan si Mara? Diretso niyang tanong. Naglapat ng labi si Lorna, parang nilulon ng anumang emosyon na gustong umuna sa praktikalidad. 2 pinto mula rito. Nakakandado mula sa labas. Kinuha ni Sarge ang susi pero may duplicate ako. Inilahad nito ang maliit na lumang susi mula sa palad. Nang aabutin na ni Daniel, biglang sumulpot ang isang alaala na hindi niya hinihingi, bata pa siya, may lagnat, at may babaeng dumating sa bahay nila noon na may dalang supot ng prutas at gamot. Hindi niya maalala ang mukha, pero naalala niya ang kamay na humaplos saglit sa noo niya bago umalis. Ngayon, sa palad ni Lorna, sa paraan ng pag-abot nito ng susi, parang bumalik ang maltong iyon ng kabataan. Tinanggap niya ang susi nang walang salita. May recorder ka? Tanong ni Lorna kay Elias nang makita ang maliit na device sa kamay nito. Meron. Bumaba kayo sa basement. Hindi ninyo kailangang pumasok agad. Sa labas pa lang ng meeting room, maririnig ninyo sila. Gusto nilang pilitin akong pumirma sa harap ng witness. Kapag tumanggi ako, ilalabas nila si Mara para takutin ako. Tinitigan siya ni Daniel. At kapag nangyari iyon, ilalabas ko ang katotohanan. Bakit ngayon? Hindi niya mapigilan. Kailangan niya iyon marinig mula mismo sa bibig ng babaeng ito. Napayuko si Lorna. Nang muling magtaas ng mukha, hindi na kapitana ang nasa harap niya. Isa itong taong pagod nang magdala ng 2 dekadang kabulukan sa dibdib. Dahil wala na akong matitirang anak kung hindi ko pa gagawin ngayon. Tumama iyon kay Daniel nang ayaw niya. Ngunit hindi iyon sapat para palambutan agad ang lahat. Masyado nang huli. Alam ko, sagot nito. Pero ang huli ay hindi dahilan para huwag itama. Bago pa siya makasagot, may 2 sunod na katok mula sa labas ng pinto. Nagkatinginan silang tatlo. Hallway, bulong ni Lorna. May tao. Agad silang gumalaw. Itinuro ni Lorna ang makitid na panel door sa tabi ng lumang altar sa sulok ng kwarto. Tinulak iyon ni Elias at bumukas sa makitid na service passage sa pagitan ng mga dingding, marahil dating daanan ng mga katulong o taga-tago ng mga gamit. Sumiksik muna roon si Daniel, kasunod si Elias. Bago isara ni Lorna ang panel, muli silang nagtagpo ng tingin. Sa loob ng ilang segundo, maraming hindi nasabi ang lumipas. Galit, pagkamuhi, pag-usisa, isang gutom sa sagot na hindi pa rin naabot ng kahit anong dokumento. Kapag narinig ninyo akong sabihin ang salitang binyag, sabi niya, ibig sabihin pinipilit na nila ako at handa na kayong mag-record ng malinaw. Kapag sinabi ko ang ilog, ilabas ninyo si Mara agad. Tumango si Daniel. Isinara ni Lorna ang panel. Sa makitid at maalikabok na daanan, halos nakadikit sa kahoy ang dibdib ni Daniel sa lalim ng paghinga niya. Mabagal silang gumapang hanggang sa dulo ng passage, kung saan may maliit na siwang na nakatanaw sa bahagi ng hagdan pababa sa basement hallway. Mula roon, narinig nila ang mga boses na unti-unting lumilinaw. Hindi na natin ito pwedeng patagilin, sabi ng isang lalaking may kumpiyansang gawa sa mga taong hindi sanay mapigilan. Malamang si Arsenio Velez. Bawat oras na buhay si Mateo, bawat oras na wala si Daniel sa kustodiya, lumalaki ang problema. Sumunod ang mas batang boses, may yabang na pilit pinapanday pa lang. Pwede naman nating arestuhin na lang si Daniel on probable cause, sabi nito. May chismis na tayong lumalabas. Anak marahil iyon ni Velez. Si Lorna ang sumagot, kontrolado ngunit malamig. Chismis ay hindi kaso. At kapag minadali ninyo, kayo mismo ang babutes sa sarili ninyong istorya. Huwag mo kaming turuan, singit ni Sarge, mas maiksi ang pasensya. Kung ginawa mo ang parte mo noon pa, wala tayo rito. Naramdaman ni Daniel ang pag-init ng batok niya. Kahit hindi niya nakikita ang mga mukha,
Malinaw kung paano nila kinakausap si Lorna. Hindi bilang kasama, kundi bilang taong matagal ng pinakikinabangan at ngayon ay gusto nang itapon kapag hindi nasunod sa Niren. Ano ba talaga ang gusto ninyo? Tanong ni Lorna. Simple lang, sagot ni Arsenio. Pipirma ka na si Mateo ang may kagagawan sa lahat. Na ginamit ka lang. Na ang bata ay kinuha niya dahil obsessed siya sa'yo. At si Daniel ngayon ay unstable, violent, at posibleng nagtangkang patayin ang ama niyang kumupkop sa kanya. Sandaling tumigil ang mundo kay Daniel. Sa isang iglap, nakita niya kung gaano kakumpleto ang disenyo ng kasinungalingan. Hindi lamang cover-up, character assassination. At kapag hindi ako pumirma, mahinang tanong ni Lorna, huwag na nating ipilit na hindi mo alam ang sagot, sabi ni Arsenio. May narinig na tunog ng papel na inilapag sa mesa. Pirma lang ito, tulad ng maraming pirma sa buhay mong nagpapanatili ng katahimikan. Hindi na ako pumipirma para sa inyo. Talaga, singit ng mas batang lalaki na may bahid ng paghamak. Pero buong career mo nakatayo sa paraang ibinigay ng pirma ng tatay mo sa mga kontrata. Huwag kang magmalinis ngayon, Kapitana. Sa loob ng siwang, napapikit si Daniel. Masakit marinig, dahil totoo ang bahagi nito. Ang kapangyarihan ni Lorna ay hindi naman nabuo sa malinis na lupa. Ngunit ilang sandali pa, nagsalita ito sa paraang hindi niya inaasahan. Hindi ako nagmamalinis, sabi ni Lorna. Ako ang pinakamaduming ebidensya ninyo. Kaya nga ninyo ako gustong papirmahin. Dahil kung magsalita ako, wala nang lulubog na ibang tao lang. Kayo mismo ang makikitang lumalangoy sa bangkay. Tahimik ang ilang segundo. Pagkatapos ay tumawa si Arsenio, mababa at walang aliw. Kaya mo ba talagang magsalita? O sanay ka lang manakot kapag alam mong may sisilong iba? Naramdaman ni Daniel ang dahan-daang pagbabago sa tensyon. Ito na ang sandali, hindi pa man sinasabi ang code word, naririnig na nila kung paanong sinusubok si Lorna. Biglang may yabag sa hallway sa itaas ng basement. Mula sa ibang bahagi ng siwang, may lumabas na isa pang lalaki, hila-hila si Mara sa braso pababa ng hagdan. Namumutla ito ngunit matigas ang tingin. Hindi ito umiiyak, mas nakakasakit iyong makita kaysa luha. Mama, sabi ni Mara nang makita si Lorna. Hindi takot ang unang tunog. Galit, pagkasuklem. Ano na naman ang pinirmahan mo? Napatayo si Daniel sa likod ng siwang, ngunit marahas siyang pinigilan ni Elias sa balikat. Hindi pa, bulong nito. Sa basement, nanlambot ang mukha ni Lorna sa isang iglap pagharap sa anak. Iyon ang unang pagkakataong nakita ni Daniel ang walang depensang ekspresyon sa mukha nito. Mara, makinig ka sa akin. Hindi, ikaw ang makinig, putol ni Mara. Buong buhay mo kaming pinalaki sa disiplina, reputasyon, at dangal. Pero anong klaseng dangal ang may tanikala? Tumingin si Arsenio kay Sarge, na parabang naiinis sa emotional interruption. Enough, sabi niya. Ipasok mo siya sa usapan. Lumapit si Sarge kay Mara at mas humigpit ang hawak sa braso nito. Doon na gumalaw ng buo ang galit ni Daniel. Ngunit bago pa siya makalabas mula sa siwang, biglang nagsalita si Lorna sa boses na parang dumaan sa napakalalim na hukay. Noong araw ng binyag ng anak ko. Napatigil si Elias at agad pinindot ang recorder. Ito na, nakatutok si Daniel sa bawat salita. Umalingaw-ngaw sa basement ang katahimikan. Maging si Arsenio ay napahinto. Si Lorna ay nakatingin hindi sa kanila kundi kay Mara, pero ang boses ay para sa lahat. Noong araw ng binyag ng anak ko, sinabi sa akin ng ama kong may dalawang uri ng babae. Ang babaeng marunong magsalita, at ang babaeng marunong manahimik para mabuhay ang pamilya. Pinili ko ang pangalawa, at mula noon, araw-araw akong namamatay. Tumigas ang mukha ni Arsenio. Anong kalokohan na naman to? Hindi kalokohan, sagot ni Lorna. Kumpisal, nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Daniel. Hindi na lamang ito rescue. Isa na itong pampublikong pagguho ng isang pamilyang naghari sa takot. Si Roberto Cruz, patuloy ni Lorna, bawat pantig ay mabigat, ay hindi pinatay ni Mateo Rivera. Pinatay siya dahil may hawak siyang ebidensya ng pagnanakaw sa pondo ng bayan. Ang mga pangalan ay nasa ledger. Nandoon si Mayor Vicente Valdez. Nandoon si Chief Arturo Mendoza. Nandoon si Dario Salcedo. At nandoon ang pagpayag ng mga sumunod sa kanila na panatilihin ang katahimikan. Tumigil ka, babala ni Sarge, ngunit may bahid na iyon ng kaba.
Ang anak kong si Daniel, sabi ni Lorna, at sa pangalang iyon ay biglang humigpit ang dibdib ng lahat ng nakarinig, ay anak ni Roberto Cruz. Itinago ko siya sa apelyidong Rivera dahil natakot ako. Hindi ko pinatay ang ama niya. Pero pinatay ko ang karapatan niyang malaman kung sino siya. Napalunok si Mara. Ang buong katawan ay tila tinamaan ng katotohanang matagal nang nasa hangin ngunit ngayon lamang ibinagsak ng buo. Sa siwang, nanginginig si Daniel. Hindi niya alam kung galit ba ang nangingibabaw o ang kakaibang hapdi ng marinig sa wakas ang sariling pangalan mula sa bibig ng ina niyang inilihim siya. Enough! Sigaw ni Arsenio. Mabilis na nahablat ang isang baso sa mesa at tumama sa pader. Kasabay niyon, bumunot ng baril ang isa sa mga bantay. Patayin ang recorder. Sigaw ng anak ni Velez, bagaman hindi pa niya alam kung saan nanggagaling ang pag-record. Ilog, biglang sabi ni Lorna, hindi malakas pero malinaw na malinaw. Napalingon si Daniel kay Elias. Code word, wala nang hintayan. Sinipa ni Elias ang lumang vent panel sa tabi ng siwang at sabay silang lumundag pababa sa makitid na side landing ng basement hall. Nalingat ang lahat. Daniel, sigaw ni Mara, gulat at takot ang unang tunog, pero may kakaibang ginhawa sa likod. Sumugod si Daniel kay Sarge at naitulak ito palayo kay Mara. Bumagsak silang dalawa sa gilid ng mesa, tumama ang baril sa sahig at kumalanseng. Sa kabilang banda, mabilis na hinayla ni Elias si Mara palayo sa bantay na humahabol. Nagkagulo ang basement, nagsitumba ang mga upuan, nabuwal ang ilaw sa gilid. Sa gitna ng sabayang sigawan, hamampas ang kamao ni Sarge sa panga ni Daniel. Umikot ang paningin niya ngunit hindi siya bumitaw. Buong puwersa niyang itinulak ang hepe laban sa estante ng lumang alak. Nabiyak ang salamin at kumalat ang matapang na amoy ng alak at alikabok. Anak ka rin lang ng kriminal. Sigaw ni Sarge sa pagitan ng suntok. Sa isang iglap, tumigil ang galaw ni Daniel hindi sa sakit kundi sa bigat ng insultong iyon, at iyon ang muntik pumatay sa kanya. Tinuhad siya ni Sarge sa sikmura at napaluhod siya. Ngunit bago pa maitaas ng hepe ang baril na nakuha nitong muli mula sa sahig, isang putok ang umalingaw-ngaw sa buong basement. Napatigil ang lahat. Sa dulo ng silid, nakatayo si Lorna, hawak ang isang lumang revolver, nanginginig ang kamay ngunit tuwid ang titig. Hindi siya tumama kan-inuman. Sa kisame niya pinaputok, ngunit sapat iyon para manigas ang paligid. Walang gagalaw. Sigaw niya. At ngayon ay bumalik sa boses ang kapitan ng matagal ng kinatakutan ng bayan, ngunit mas mabagsik dahil sa unang pagkakataon ay hindi na ito naglilingkod sa kabulukan kundi lumalaban dito. Nakatayo si Arsenio, namumula sa galit. Bumaba ka na sa bangin, Lourdes. Huwag mo kaming idamay sa paghuhugas kamay mo. Hindi ako naghuhugas kamay, sagot niya, may luha sa mata ngunit hindi basag ang boses. Hinahagis ko na ang timba. Sa ilang segundong katahimikan, narinig mula sa malayo ang isa pang tunog. Unay mahina, pagkatapos ay lumakas. Mga sasakyan sa labas ng bahay. Marami. Nagkatinginan sina Arsenio at Sarge. Anong ginawa mo? Tanong ni Arsenio. Dahan-daang tumingin si Lorna kay Daniel, saka kay Elias, at sa wakas ay muling kay Mara. Bago ko siya tinawagan, sabi niya, isinend ko ang kopya ng mga file sa 3 tao. Sa isang pari, sa isang radio reporter sa probinsya, at sa Commission on Audit Regional Office Contact na matagal ko nang kinatatakutan tawagan. Nanginginig sa galit si Arsenio. Sinira mo ang sarili mong pamilya. Tumingin si Lorna kay Mara. Pagkatapos ay kay Daniel. Hindi. Sabi niya, mahina ngunit buo. Ngayon ko palang sila sinusubukang iligtas. Ngunit ang mga salitang iyon ay hindi nagdala ng agarang ginhawa, sa halip, lalo lamang nitong pinatalam ang gulo sa loob ng basement, dahil sa sandaling marinig ni Arsenio ang posibilidad na nakalabas na ang mga file, nag-iba ang mukha nito mula sa kontroladong galit tungo sa hilaw na takot ng taong biglang naunahan ng katotohanan. Sinungaling ka, sabi nito, ngunit hindi na kasing tibay ng kaninang kumpiyansa. Sa likod nito, ang anak niyang si Paulo ay mabilis na humugat ng telepono at nagsimulang tumawag, subalit biglang sinipa ni Elias ang isang upuang nakaharang sa pagitan nila at tumama iyon sa kamay ng binata. Bumagsak ang telepono sa sahig. Walang tatawag kahit kanino, sabi ni Elias, ang boses ay hindi malakas ngunit may lalim ng matagal na pinigilang puot. Napalingon si Arsenio sa kanya at namilog ang mga mata nang tuluyang makilala ang mukha. Ikaw, hindi na tanong ang tono.
Akala ko patay ka na. Marami kayong inakalang patay na, sagot ni Elias. Pero ang problema sa mga ibinaon nyo, hindi lahat marunong manatiling tahimik sa ilalim ng lupa. Sa gilid ng silid, nakatayo si Mara na bahagyang nakahawak sa dingding, hindi dahil sa panghihina kundi dahil sa bilis ng pangyayaring kailangang ay proseso ng isang taong sa loob ng iisang araw ay nawalan ng tiwala sa ina, sa apelyido, sa kasaysayan ng pamilya, at sa mismong anyo ng pag-ibig na inakala niyang totoo. Nakatingin siya kay Lorna, at sa tinging iyon ay walang simpleng galit. Mas komplikado. Parang may batang matagal nang humahanga sa ina ngunit unti-unting napilitang panoorin itong maging estranghero. Mama, sabi niya, at ang simpleng tawag na iyon ay parang may 10 taong sugat. Totoo ba lahat? Hindi agad sumagot si Lorna. Unti-unti nitong ibinaba ang revolver, ngunit hindi binitawan. Oo, sabi niya, walang paliwanag, walang depensa, isang salitang mas mabigat pa kaysa sa anumang speech. Kumirat ang panga ni Mara. At pinanood mo lang kaming mabuhay sa kasinungalingan. Tumulo ang luha sa pisngi ni Lorna, ngunit hindi ito humakbang palapit. Marahil iyon ang una nitong tamang desisyon bilang ina sa gabing iyon. Hindi agad humingi ng kapatawaran. Hindi agad inangkin ang sugat na siya rin ang nagdulot. Araw-araw kong pinanood, sabi niya. At araw-araw kong pinili ang maling katahimikan. Sa harap nila, muling bumawi si Sarge Mendoza sa pagkakatayo, hawak ang namamagang panga at duguan ang gilid ng labi. May puot sa mata nito, ngunit may mas malalim ding pagkabahala na hindi na nito maikubli. Ang pangalang binanggit ni Lorna, ang pangalan ng ama nitong si Arturo Mendoza, ay hindi na mababawi. Hindi sapat ang mga salita mo, sabi ni Sarge. Wala kang recording. Wala kang hindi niya natapos ang sinabi dahil itinaas ni Elias ang maliit na recorder. Meron. Parang tinanggalan ng hangin ang silid. Sa labas ng bahay, lalo pang lumakas ang tunog ng mga sasakyang paparating. May nagpreno sa graba, may sumigaw sa bakuran. Mula sa itaas, may yabag ng mga taong hindi na sigurado kung sino ang dapat sundin. At sa kaguluhang iyon, unang naisip ni Daniel na posibleng totoo ang sinabi ni Lorna. Maaaring nakalabas na nga ang bahagi ng katotohanan. Ngunit kahit naroon ang sandaling iyon ng potensyal na pagguho ng isang buong pader ng kapangyarihan, walang dumating na ginhawa sa dibdib niya. Sa halip ay may mas malalim na butas. Sapagkat kahit bumagsak man ang mga Velez, kahit umabot man sa radyo, sa audit, sa investigasyon ang lahat, hindi mabubura noon ang 22 taon na ninakaw sa kanya. Hindi mabubura ang mga birthdays na wala ang totoong ama niya. Hindi mabubura ang paglapit niya kay Mara nang hindi alam ang hangganang nilabag na pala ng tadhana bago pa sila nagkakilala. Hindi mabubura ang katotohanang si Mateo, ang lalaking nagpalaki sa kanya, ay sabay naging kanlungan at bantay ng kasinungalingan. At marahil iyon ang pinakamasakit sa lahat, may mga tagumpay na hindi marunong magpagan kapag dumating na. Biglang bumukas ang pinto ng basement at sumulpot ang isa sa mga bantay mula sa itaas, hingal at balisa. Sir, may media sa labas. May mga pulis na hindi natin tao. May pari rin. Napamura si Arsenio ng mahina, saka mabilis na binalingan si Lorna. Anong ginawa mo? Ang dapat kong ginawa noon pa, sagot nito. Ngunit bago pa tuluyang mawala ng kontrol ang kampo nila Arsenio, mabilis na gumalaw si Paulo Velez. Sa bilis na iyon makikita ang likas na ugaling minana mula sa ama, kapag hindi na nila makontrol ang kwento. Sisirain nila ang pinakagitna nito. Dinampot nito ang isa pang baril mula sa ilalim ng mesa, itinapat kay Mara, at sumigaw, walang lalabas dito hanggat hindi ibinibigay ang recorder. Nagyelo ang silid. Maging si Arsenio ay bahagyang napalingon sa sariling anak, tila hindi nito inaasahan ang ganoong lantad na desperasyon. Ngunit hindi ito tumutol. Iyon ang mas nakakatakot. Ibig sabihin, sa mga oras na iyon, handa na silang isugal kahit sariling reputasyon basta mabura ang ebidensya. Humakbang si Daniel nang hindi nag-iisip. Paolo, huwag mo siyang idamay. Tumigil ka riyan. Sigaw ni Paolo, nanginginig ang kamay ngunit mas mapanganib dahil doon. Buong buhay mo, ikaw ang problemang dapat inalis na lang noon pa. Hindi nakapagsalita si Mara. Nakatingin lamang siya sa dulo ng baril, ngunit mas nakatutok pa rin ang mga mata sa ina. Marahil naghihintay siya kung may magagawa ba si Lorna, hindi bilang kapitana, kundi bilang ina na sa wakas ay pipili. At sa pagkakataong iyon, walang alinlangan na gumalaw si Lorna.
Isang hakbang pasulong. Ibaba mo yan, sabi niya. Hindi mo alam ang ginagawa mo. Alam na alam ko, balik ni Paulo. Kapag nakalabas tayo rito, tapos na tayo. Tapos na si Papa. Tapos na lahat. Matagal nang tapos ang maruming bahaging yan, sagot ni Lorna. Ang hindi pa nagsisimula ay ang pagbayad. Umigting ang mukha ni Paulo. Madali mong sabihin, dahil pamilya mo rin ang nagpasimula. Walang sumagot agad. Dahil totoo iyon, at sa basement na iyon, ang katotohanan ay hindi na lamang sandata ng mabuti laban sa masama. Dumudugo ito sa lahat, sa mga Valdez, sa mga Mendoza, sa mga Velez, sa mga Rivera. Walang pamilyang lalabas na buo. At sa mismong sandaling iyon, naisip ni Daniel na baka iyon ang tunay na dahilan kung bakit napakatagal ng pananahimik ng buong bayan. Hindi lang dahil sa takot sa kapangyarihan, kundi dahil kapag hinukay ang isang bangkay ng katotohanan, pati ang mga inosenteng tila nasa gilid lamang ay matatalsikan ng lupa at dugo. Ngunit hindi na maaaring umatras. Napakabagal na iniunat ni Elias ang recorder sa harap, parang sinusubukang sukatin ang layo ng kamay ni Paulo sa gatilyo. Kunwari ibibigay ko to, anong susunod? Tanong niya, papatayin mo rin ba kami? Kung kailangan, sagot ni Paulo, at doon tuluyang namatay ang anumang ilusyon ng natitirang hangganan. Bago pa makagalaw si Daniel, biglang nagsalita si Mara, malinaw at buo kahit namumutla ang mukha. Sige, sabi niya, barilin mo ako. Mara putol ni Lorna, ngunit hindi na ito napigilan ng anak. Barilin mo ako para sigurado kang totoo lahat ng itinuro sa atin ng mga apelyido natin, sabi ni Mara, ang mga mata ay diretso kay Paulo. Na kapag hindi nyo na kayang linisin ang pangalan nyo, katawan na ng babae ang haharangyan nyo. Gawin mo. Tingnan mo kung mabubura niya ng recording. Tingnan mo kung mawawala ang dugo sa ledger. Bahagyang nanginig ang kamay ni Paulo. Minsan, ang pinakamatinding anyo ng paglaban ay hindi ang pagsugod kundi ang pagtangging umatras sa harap ng karahasan. At nakita yun ni Daniel sa paraan ng paninindigan ni Mara. Hindi ito kawalan ng takot. Isa itong uri ng pagkawasak na umabot sa sukdulang wala nang maiiwan upang protektahan kundi ang totoo. Sa gilid ng paningin niya, napansin ni Daniel na bahagyang gumagalaw si Sarge, paunti-unting pumupwesto para posibleng maaga ang recorder o ang baril. Ngunit sa mismong sandaling iyon, umalingaw-ngaw ang isang malakas na boses mula sa hagdan. Pulis, ibaba ang mga armas. Sumulpot sa bakana ng pinto ang dalawang lalaking naka-plainclothes vest, may kasamang pari at isang babaeng may hawak na cellphone na naka-live recording. Sa likod nila ay ilan pang uniformed personnel na halatang hindi taga San Jacinto. Tumigil ang lahat, lalong namutla si Sarge. Ang reporter, si Josie Ramirez mula sa regional radio, ay hindi nag-aksaya ng segundo. Live tayo, sabi niya, at itinutok ang camera sa basement, sa mga baril, sa mukha ng bawat taong naroroon, sa eksaktong ayos ng kapangyarihang nahuling hubot-hubad. Biglang napaatras si Paulo, saka mabilis na ibinaba ang baril na para bang kaya pang itanggi ang ilang segundong nakatutok iyon kay Mara. Ngunit huli na, sa gitna ng pagsigaw ng mga bagong dating na operatiba, mabilis na dinisarmahan si Paulo at si Sarge. Si Arsenio ay nagsimulang magprotesta, magbanggit ng mga pangalan sa probinsya, ng mga opisyal, ng koneksyon, ngunit wala nang dating ang bawat salitang iyon sa sandaling may mas malakas ng liwanag na tumama sa mukha niya. Lumapit ang pari kay Lorna, marahan ngunit mabigat ang tingin. Lourdes, sabi nito, handa ka bang ulitin lahat ng sinabi mo sa wastong salaysay? Pumikit si Lorna. Sa ilang segundo, akala ni Daniel uurong itong muli. Akala niya, sa dulo ng lahat, pipiliin na naman nito ang kalahating tapang, ang bahagyang pag-amin, ang pagligtas sa sarili sa pamamagitan ng pagkukulang sa huling hakbang. Ngunit nang magmulat ito, iba na ang anyo ng mukha. Pagod pa rin, wasak pa rin, ngunit wala nang pagtatanggol sa sarili. Oo, sabi nito, at magsisimula ako sa bangkay ni Roberto Cruz, sa pirma ng ama ko, at sa anak na itinago ko. Naramdaman ni Daniel ang parang pagkapunit ng isang matagal nang nakadikit na sugat sa dibdib. Hindi iyon kapatawaran, hindi rin lunas. Isa lamang iyong pagtama ng katotohanan sa laman pagkatapos ng napakahabang pagkakakulong sa loob ng buto. Sa paligid niya ay gumagalaw ang mga tao, kinukunan ng statement ang ilan, inaakay palabas si Arsenio at Paulo, kinukumpiska ang mga papel sa mesa, kinukuha ang revolver sa kamay ni Lorna,
hinahanap ang iba pang ebidensya sa basement at sa study sa itaas. Ngunit si Daniel ay nakatayo lamang, tila mabagal ang takbo ng oras sa gitna ng pagmamadali ng lahat. Narinig niyang may tumatawag sa pangalan niya. Si Mara. Pagharap niya, nakita niya itong nakatayo sa ilang di pa ang layo, may pasa na ang braso kung saan hinawakan kanina, at may mga matang hindi nakatulad ng dati. Sa mga mata nitong iyon, wala na ang inaasahang posibilidad ng anumang romantikong kinabukasan, ngunit naroon ang isang mas malalim na bagay, ang pagdadalamhati para sa 2 taong sabay na nawalan ng mundong kinalakihan. Lumapit ito ng dahan-dahan. Walang yamakap, walang umiyak sa balikat ng isa't isa. Hindi ganoon ka-simple ang lungkot nila. Buhay ka, iyon lang ang sabi ni Mara. Ikaw rin, sagot ni Daniel. Tahimik sila sandali, habang sa likod nila ay inilalabas sina Arsenio at Sarge sa ilalim ng ilaw ng mga kamera. Sa labas ng bahay ay naririnig na ang bulungan ng mga tao, ang pagigik ng gate, ang pagdagsa ng mga usyosong matagal nang pinapakain ng katahimikan. Sa San Jacinto, nagsisimula nang lumabas ang usok ng sunog na dekada ng kinimkim sa ilalim ng lupa. Hindi ko alam kung paano kita titingnan mula ngayon, sabi ni Mara sa wakas, hindi bilang pagtataboy kundi bilang totoo lamang. Ako rin, sagot ni Daniel. Pero alam kong hindi kasalanan ang naramdaman natin noon. Kasalanan nila ang hindi pagsasabi. Napapikit si Mara, at tumulo ang isang luha na agad din nitong pinunasan, na parang ayaw nitong bigyan ng rangya ang sariling sakit dahil napakarami pang mas malalaking gulong umiikot sa paligid. Gusto kong magalit sa'yo, sabi nito. Pero sa totoo lang, pagod na akong pumili ng maling tao na sisisihin. Dumaan sa pagitan nila ang hangin mula sa bukas na pinto ng basement, may dalang amoy ng lumang kahoy, alikabok, at alak na nabasag kanina. Isang lumang bahay ang unti-unting naglalabas ng mga lihim nito. Ngunit alam ni Daniel na hindi ito ang wakas. Nagsisimula pa lamang ang mas mabagal at mas masakit na bahagi, ang mga salaysay, ang mga kaso, ang mga pagdududa ng taong bayan, ang mga kakamping biglang magtataksil, ang mga dokumentong dudurugin ng mga abogado, ang mga kalyadong magpapanggap na wala silang alam, ang bawat araw na muling itatanong sa kanya kung sino siya sa gitna ng iba't ibang apelyido na nagagawan sa kapalaran niya. At higit sa lahat, ang tanong kung paano niya haharapin si Mateo kapag nagising itong buo ang alaala, at kung paano niya haharapin ang inang ngayon pa lamang nagsimulang maging totoo sa pinakamasakit na paraan. Habang inaakyat nila ang hagdan palabas ng basement, naramdaman niya ang pagdikit ng isang kamay sa braso niya. Si Elias, may isa ka pang dapat malaman, mahinang sabi nito. Kumunat ang noo ni Daniel. Hindi pa ba sapat? Hindi pa, sagot ng matanda. At sa boses nito ay may bigat na parang ayaw niya ring maging tagapagdala ng susunod na sugat. Bago pinatay ang kapatid ko, may iniwan siyang isang pangalan na hindi niya naisulat sa ledger. Isang taong hindi kasama sa pagkuha ng pera, pero siyang nagbigay ng huling utos ng gabing iyon. Akala ko noon si Mayor Vicente lang. Pero hindi, huminto si Daniel sa gitna ng hagdan. Mula sa itaas ay tumatama na sa mukha niya ang ilaw ng kamera, ang ingay ng bayan, ang simula ng pampublikong eskandalo. Ngunit sa bulong ni Elias, biglang parang muling sumikip ang mundo. Sino? Tanong niya. Tumingin si Elias sa taas, kung saan paakyat din si Lorna sa ilalim ng bantay ng mga operatiba. Kung tama ang hinala ko, sabi nito, si Mateo lang ang pwedeng magkumpirma. Dahil siya ang nakarinig ng huling pangalan sa ilog. Bumalik ang sakit sa dibdib ni Daniel na parang suntok. Si Mateo na naman. Ang lalaking nakahiga sa ospital, kalahating buhay, kalahating lihim. Ang lalaking tinawag niyang tatay, na sabay na nagligtas at nagkulong sa kanya. At sa gitna ng lahat ng naroon media, pari, operatiba, inang ngayon palang nagkumpisal, dating minamahal na ngayoy kapatid sa isang trahedya biglang naging malinaw na kahit nagsimula ng gumuho ang lumang pader, may isang bato pang hindi natatanggal. Nasa ospital pa rin siya. Sabi ni Daniel, higit sa sarili kaysa kaninuman. Oo, sagot ni Elias. At kung may mga natira pang kakampi sina Velez at Mendoza sa labas ng bahay na to, hindi sila titigil hanggat hindi nila natitiyak kung ano ang naaalala ni Mateo. Mula sa bakana ng hagdan, sumulpot si Josie Ramirez at itinutok ang mikropono kay Daniel. Ikaw ba si Daniel Rivera? Totoo bang ikaw ang anak ni Roberto Cruz at ni Kapitana Lorna Valdez? Ilang kamera ang sabay-sabay na humarap sa kanya.
Sa likod ng mga iyon ay naroon ang buong San Jacinto, ang buong bansa marahil pagsapit ng umaga, handang lumunin ang buhay niya sa isang headline. Saglit na tumingin si Daniel kay Mara. Pagkatapos ay kay Lorna, na nakatayo sa malayo, hindi na makalapit dahil sa pagitan nila ay naroon ang batas, ang kahihiyan, ang mga taong may hawak ng recorder at report. Tumingin din siya kay Elias, at sa huli ay sa labas ng bukas na pinto ng ancestral house, kung saan ang dilim ng gabi ay hindi na mukhang taguan kundi daan patungo sa susunod na sagupaan. Hindi ngayon, sabi niya sa reporter, at sa unang pagkakataon sa buong magdamag ay hindi iyon pagtakas kundi pagpili ng tamang laban. May isang tao pang kailangang mabuhay para matapos ang kwento. At sa mismong sandaling iyon, mula sa bulsa ni Elias ay muling nag-vibrate ang backup phone. Pagtingin nito sa screen, agad nag-iba ang mukha. Galing sa ospital, sabi niya. Tinanggap ni Daniel ang telepono sa biglang panlalamig ng palad. Sa kabilang linya ay gulat at nagmamadaling boses ng nurse. Sir, kailangan niyo pong bumalik. Gising na po si Mateo Rivera. At paulit-ulit niyang sinasabi na may paparating daw sa ospital para tapusin siya ngayong gabi. Hindi na nag-aksaya ng isa pang segundo si Daniel. Iniwan niya sa gitna ng ilaw, kamera, at bulungan ang bahay ng mga Valdez kasama si Elias, si Mara, at ang mga operatibang nagsisimula ng mangolekta ng pahayag, at sumakay siya sa unang sasakyang pwedeng maghatid sa kanya pabalik sa ospital. Sa buong biyahe, ang tunog ng sirena sa malayo at ang pagkislap ng mga poste sa bintana ay parang tibok ng isang pusong ayaw pang tumigil kahit punit-punit na. Sa harap niya, walang malinaw na direksyon ang gabi. May ina siyang ngayon pa lamang nagkumpisal. May kapatid sa trahedya siyang hindi na niya maaaring mahalin sa dating paraan. May tiyuhin siyang dumating mula sa mga anino. At may isang lalaking nakahiga sa ospital na sabay niyang gustong yakapin at usigin. Pagdating sa district hospital, sinalubong siya agad ng magulong galaw ng mga nurse at gwardya. May isang stretcher sa koridor, may nabasag na tray ng gamot sa sahig, at sa dulo ng pasilyo ay may isang gwardyang nakaupo at hinihimas ang sentido. Tila kara-rating lang sa malay. Nasaan siya? Sigaw ni Daniel. Room 203. Sagot ng nurse na tumawag kanina. May pumasok pong naka-face mask, nagpakilalang transfer personnel. Pero nagising si Mr. Rivera at nagsisigaw bago pa siya malapitan. Hindi na naghintay si Daniel. Tumakbo siya sa pasilyong amoy disinfectant at takot, at pagsipa niya sa pinto ng silid, nadatnan niyang nakasandal si Mateo sa kama. Pilit humihinga, hawak ang stand ng swero na parabang iyon ang tanging sandatang kaya pa niyang buhatin. Sa paanan ng kama ay may lalaking nakaitim na jacket, nakayuko at sapo ang balikat dahil tila kaitatama pa lamang ng bakal na poste ng swero. Ang parehong lalaking nakatingin kay Daniel sa plaza. Ang parehong aninong matagal nang sumusunod sa gabi. Mabilis itong tumayo at bumunot ng maliit na patalim. Lumayo ka, sabi nito, hindi kay Daniel kundi kay Mateo. Ngunit huli na, buong bigat ng galit at pagod ng magdamag ay ibinuhos ni Daniel sa pagsugod. Nagkabungguan sila sa gilid ng kama. Tumama ang likod ng lalaki sa oxygen tank at kumalansang ang metal sa sahig. Nanlaban ito ng marumi, mabilis, sanay manakit sa malapitan. Isang siko sa tadyang, isang tuhod sa hita, ngunit sa gabing iyon, hindi natakot ang nagpapakilos kay Daniel. Isa iyong uri ng desperasyong ipinanganak kapag sawang-sawa ka nang may nawawala sayo. Sa pagitan ng habulan ng hininga, narinig niya si Mateo na sumisigaw, paos ngunit malinaw. Siya ang bantay ni Arturo. Huwag mong hayaang makatakas. Sa huling buhos ng puwersa, naitulak ni Daniel ang lalaki laban sa bintana. Pumutok ang salamin. Saglit itong nabingi sa impact, at sapat na iyon para makapasok ang dalawang gwardya at isang doktor na tumulong sa pagpigil. Nang may kandado na ang mga kamay ng salarin sa improvised restraints, saka lamang bumigay ang tuhod ni Daniel. Napaupo siya sa gilid ng kama, hingal at duguan ang labi. Tahimik nilang pinanood ng lalaki ang isa't isa ng ilang segundo. Sa wakas, nagsalita ang salarin, may ngiting wasak ang dulo. Late ka pa rin. Matagal nang may mas malaking pangalan. Sino? Senggal ni Daniel, ngunit hindi na sumagot ang lalaki. Dumura lamang ito ng dugo sa sahig at ipinikit ang mata na parang alam niyang tapos na ang silbi niya. Pagkaalis ng mga gwardya kasama ang sumalakay, nanatili sa silid ang isang katahimikang mas mabigat kaysa sigawan.
Si Mateo ay nakatingin kay Daniel na parang ngayon lang siya natutong humarap sa anak ng walang pagitan ng sikreto. Umupo ka, sabi nito. Baka ikaw ang mauna sa akin sa kama. Kahit sa gitna ng lahat, muntik mapatawa si Daniel, ngunit namatay rin agad ang tunog sa lalamunan. Umupo siya. Hindi niya alam kung paano sisimulan. Hindi niya alam kung dapat ba siyang magtanong bilang anak, bilang biktima, o bilang taong naghahanap lang ng pangalan na matagal nang tinago. Si Mateo ang naunang nagsalita. Narinig ko sa radyo ang pangalan ni Lorna habang wala ka. Tapos na. Hindi pa, sagot ni Daniel. Pero bumigay na siya. Pumikit si Mateo, at sa pagpitlag ng mga pilik nito, parang may 20 taong pagod na biglang bumaba sa katawan. Dapat noon pa. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tanong ni Daniel. Hindi na niya pinaganda. Wala nang silbi ang pag-iwas. Dahil duwag ako, sagot ni Mateo agad. Walang paligoy-ligoy. At dahil habang lumalaki ka, mas naging anak kita kaysa sa inakala kong kaya kong maramdaman. Sa una, utos ka lang. Tapos responsibilidad. Tapos, ikaw na. Tumitig si Daniel sa mga kamay nitong nanginginig sa ibabaw ng kumot. Mga kamay na naghukay ng bangkay. Mga kamay na nagturo sa kanya magpukpok ng pako. Mga kamay na sumalo sa kanya noong nadapa siya sa ilog noong bata pa. Mahal mo ba ako? Tanong niya, at sa simpleng tanong na iyon ay naroon ang lahat ng batang minsang naniwalang sapat na ang tahanan kahit walang buong katotohanan. Napapikit si Mateo. Nang magmulat ito, puno ng luha ang mata. Oo, iyon ang pinakauna at pinakahuling totoo na hindi ko kinailangang pilitin. Hindi napawi ang sakit, hindi nabawasan ang pagtataksil. Ngunit sa isang malupit na paraan, umayos ang isang piraso ng dibdib ni Daniel. Dahil may mga kasinungalingang nabubuo hindi sa kawalan ng pag-ibig, kundi sa kawalan ng tapang. Hindi iyon nagpawalang sala, pero ipinaliwanag nito kung bakit napakasakit. Sino ang huling pangalan sa ilog? Tanong niya matapos ang ilang segundong katahimikan. Huminga ng mabagal si Mateo, at sa sandaling iyon ay alam ni Daniel na ito na ang huling bato sa pader. Hindi si Vicente ang huling nagutos, sabi ni Mateo. May tumawag sa kanya bago ibinaon si Roberto. Isang babae. Kumunat ang noo ni Daniel. Sino? Napuno ng hiya ang mukha ni Mateo, na para bang kahit ngayon ay nahihirapan siyang bigkasin. Ang lola mo, si Doña Esperanza Valdez. Siya ang nagsabi, tapusin niyo na bago masira ang apelyido. Hindi agad nakaimik si Daniel. Sa unang saglit, parang maliit na detalye lamang iyon kumpara sa mga nauna. Ngunit nang dahan-daang lumubog ang kahulugan, naunawaan niyang hindi isang lalaki lamang o isang opisyal lamang ang kumontrol sa trahedyang iyon. Isa iyong buong tahanan. Isang kulturang ipinasa mula sa mga matriyarka at patriyarka ng pangalan, dangal, at kahihiyan. Ang ugat ng lahat ay hindi lang nasa pera o politika. Nasa paniniwalang ang apelyido ay mas mahalaga kaysa buhay ng tao. At doon niya lubos na naintindihan kung bakit kahit patay na ang ilan, buhay pa rin ang kasamaan sa mga anak at apo. Naipamana ito na parang lupang minana. Ngunit sa sandaling iyon, sa silid ng ospital na gumuho na ang katahimikan, alam din niyang doon na ito dapat maputol. Kinaumagahan, sumabog ang San Jacinto sa balita. Ang recording ni Lorna, ang lumang ledger, ang pag-aresto kina Arsenio, Paulo, at Sarge. Ang pagdawat sa yumaong si Arturo Mendoza at sa matandang si Mayor Vicente Valdez. Ang pagsulpot ni Elias Cruz bilang kapatid ng pinaslang na si Roberto. At sa gitna ng lahat, ang pangalan ni Daniel, hindi na bilang anak ni Mateo Rivera lamang, kundi bilang anak ni Roberto Cruz at ni Lourdes Lorna Valdez. Dumagsa ang media, dumagsa ang simpatiya, pati ang pagdududa. May mga nagsabing bayani siya. May mga nagsabing oportunista. May mga nagsabing dapat tahimik na lang para hindi masira ang buong bayan. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi na siya nilamon ng mga boses ng tao. Dahil sa harap ng ospital, sa ilalim ng maputlang araw, magkatabi siyang nakatayo kasama si Mara at si Elias habang inilalabas si Mateo para ilipat sa mas ligtas na pasilidad, at mula sa kabilang sasakyan ay bumaba si Lorna ng walang alalay, walang mikropono, walang entabladong sisilungan. Hindi ito lumapit agad. Tumigil lamang sa ilang hakbang ang layo. Isang babaeng hindi nakapitan na sa sandaling iyon kundi isang inang walang garantiya kung may karapatan pa siyang tawaging anak ang lalaking nasa harap niya. Tumingin si Daniel sa kanya. Sa namumugto nitong mata,
Sa pagod na hindi na naitatago ng postura. Sa mukhang kahawig niya, napakarami pa ring sugat, napakarami pa ring tanong. Ngunit ang isang bagay na malinaw ay hindi na siya papayag na may iba pang magdesisyon para sa katotohanan ng buhay niya. Magsasalita ako, sabi niya, hindi sa media kundi sa kanilang apat. Hindi para iligtas ang pangalan ni Newman. Hindi para gantihan lang ang nakaraan. Magsasalita ako para matapos ito sa atin. Walang sumagot agad, ngunit sa likod nila, dahan-daang tumunog ang kampana ng simbahan ng San Jacinto, hindi bilang pagdiriwang kundi parang paalala na ang bayan ay hindi nililinis ng isang gabi lamang ng kumpisal. Nililinis ito ng mga taong handang mabuhay sa hiya ng totoo kaysa sa ginhawa ng kasinungalingan. At habang binubuksan ng mga tao ang umaga sa pagitan ng usisa at paghatol, alam ni Daniel na hindi pa payapa ang hinaharap. May mga kaso pang isasampa. May mga kalyadong lalabas. May mga pamilyang magwawasak-wasak. May mga relasyong hindi na maayos sa dating anyo. Ngunit sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, ang sakit na dala niya ay hindi na nakakulong sa dilim. Nakalantad na ito sa araw. At minsan, kahit hindi pa naghihilom ang sugat, sapat nang simula ang katotohanang hindi na ito itinatago.